Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 808 hanggang 14. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Naintindihan niya lang ang second level na void interpretation concept. Laking gulat ng Sword 13 at Saber 5 nang malaman nila mula kay Wilbur na naintindihan ni Alvin ang ikalawang antas ng intermediate wind concept. Nang makita nilang si Alvin ang unang lumabas sa illusory crypt, naisip nila na ang lakas ni Alvin ay maaaring ituring na nasa tuktok sa gitna ng mga batang henyo ng iba't ibang dinastiya na lumalahok sa martial competition ng 10 dynasties sa pagkakataong ito. Ngunit hindi nila naisip na si Alvin ay talagang naintindihan lang ang pangalawang antas na void interpretation stage concept. Bukod dito, nalaman ng Sword 13 mula kay Lizardo na si Alvin ay tila isa lamang pangalawang antas ng void interpretation stage na martial artist. Sa madaling salita, umasa si Alvin sa isang cultivation sa ikalawang antas ng void interpretation stage at unang antas ng void interpretation concept upang maging unang umalis sa illusory crypt. For a time, nakaramdam sila ng matinding gulat. Mukhang ito ay tulad ng sinabi ni Lizardo. Si Alvin ay talagang hindi maaaring hatulan ng convention. Sword 13 naisip sa kanyang puso. Kasabay nito, ang titig na binaril niya kay Alvin ay nakakasilaw at kumikinang. Ito ay isang halimaw, isang walang katulad na halimaw. Si Alvin, na naging sentro ng atensyon, ay nakaupo pa rin roon habang nakapikit ang mga mata, at wala siyang kamalay-malay sa nangyari sa labas ng mundo. Sa kasalukuyan, bukod sa hawak ang wind concept fragment at pag-unawa sa wind concept, walang tigil din niyang nililinang ang ikapitong anyo ng Nine Dragons War Sovereign Technique, ang Sword Dragon form. Ang origin energy ay gumugulo sa loob ng kanyang katawan na parang unos, at paulit-ulit itong sumisingil na may intensyong singilin sa bottleneck ng ikalawang antas ng void interpretation stage. Hanggat siya ay naniningil sa pamamagitan ng bottleneck na ito, ang kanyang cultivation ay magpapatuloy ng isang hakbang at maayos na makapasok sa ikatlong antas ng void interpretation stage. Whoosh! Biglang umalangaw-ngaw ang isang alon ng hangin sa labasan ng illusory crypt, at naging dahilan upang tumingin ang lahat maliban kay Alvin. May isang itim na nakadamit na binata na pumailang lang sa langit mula sa kanila, at ang kanyang mukha na tila inukit ng isang talim ay halatang puno ng hindi paniniwala. Pagkalabas niya mula sa illusory crypt, tumaas ng husto ang kanyang mga kilay habang ang kanyang mabangis na tingin ay lumiwanag habang ganap niyang binaliwala ang maraming nagninangas na tingin sa kalangitan upang simulan ang paglampas sa lahat ng nasa kalangitan sa itaas ng arena ng labanan. Sa huli, nakalok ang kanyang tingin kina Sherman at Alvin. Yung una at pangalawa pareho nilang kinuha. Bulong sa sarili ng binata na nakasuot ng itim. Talagang tinatago ng Dark Cloud Dynasty ang maraming eksperto. Sa ilalim ng mga titig ng lahat ng naroroon, ang nakaitim na binata na nakadamit ay pumailang lang sa langit at mabilis na dumating sa harap ng isang matandang lalaki at matandang babae, at silang dalawa ay nagniningning. Siya ay miyembro ng Dustland Dynasty. May impresyon ako sa taong ito, siya ang ika-9 na prinsipe ng Imperial Family ng Dustland Dynasty, si Raven. Pero, kahit na sikat siya sa Dustland Dynasty, hindi siya gaanong kapansin-pansin tulad ng iba. Paano siya naging una sa kanyang dynasty na lumabas mula sa illusory crypt? Ang ilang mga taong nakilala ang nakaitim na binata ay hindi napigil ang bumulong sa talakayan. Ang itim na nakadamit na binata ay halos nasa katanghaliang gulang na may malalaking mata at makapal na kilay, at ang kanyang mukha na tila inukit mula sa isang talim ay nagbigay ng malalim na impresyon sa iba at tila naglalabas ng hindi maawat na pakiramdam. Lalo na ang kanyang pares ng mabangis na mga mata, nagbigay sila ng matinding impresyon sa iba. Ang dalawang dakilang Vice Fort Masters ng Skywolf Fort ay walang pakialam na tumingin kay Raven bago binawi ang kanilang mga tingin. Si Raven ay walang alinlangan na nagtataglay ng nakakagulat na lakas at kakayahan para sa pagiging pangatlo na lumabas mula sa illusory crypt, ngunit hindi sila nagulat na si Raven ay nagtataglay ng mga tagumpay sa kanyang edad. Maraming mga disipulo sa Skywolf Fort na nagtataglay ng cultivation sa ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage habang nasa edad ni Raven.
Tulad ng para sa Sword 13 at Sword 5, tanging si Saber 5 lang ang sumulyap kay Raven nang si Raven ay lumitaw, at pagkatapos ay hindi na niya pinatay si Raven dahil ang mga iniisip sa kanyang puso ay halos pareho kina Carmelo at Walter. Ang pagkakaroon ng ganitong paglilinang sa ganoong edad ay hindi nakakagulat. Alvin. Bumaba ang tingin ni Raven sa kulay violet na figure na nakaupong naka-crossleg sa himpapawid, at bahagyang kumaibot ang mga sulok ng kanyang bibig. Tunay na kawili-wili. Siya ang unang umalis sa illusory crypt sa edad na 28, ang numero 1 na token ay dapat na nasa kanya. I really anticipate battling him later on. Let me see if he relied on luck or strength to come all the way here. Ang mga mata ni Raven ay puno ng may sensinang layunin ng labanan. Agad na umungol ng malamig si Sherman nang makita niyang sumulyap lang sa kanya si Raven bago tuluyang hindi pinansin at tumingin kay Alvin. Walang pakialam na sumulyap si Raven kay Sherman nang marinig niya ang tunog na ito, at pagkatapos ay binawi niya ang kanyang tingin bago tumayo sa himpapawid sa harap ng matandang lalaki at matandang babae at ipinikit ang kanyang mga mata sa pagmumuni-muni. Makalipas ang 5 paghinga. Whoosh! Ang isa pang figure ay umangat mula sa illusory crypt, at matagumpay nitong naakit ang mga tingin ng lahat ng mga kinatawa ng iba't ibang dinastiya. Ito ay isang binata na may pulang damit na may malamig na ekspresyon, at pinananatili pa rin niya ang kanyang kalmado habang nakaharap sa maraming nagbabagang mga tingin na bumaba sa kanya mula sa himpapawid at dumating sa tabi ng isang medyo may edad na lalaki at matanda. Siya ay miyembro ng Dustland Dynasty. Ang taong ito ay tinatawag na Fulton, ang malawak na napapabalitang numero 1 eksperto sa nakababatang henerasyon ng Dustland Dynasty. Kumbaga, si Fulton ay tumuntong sa ikalawang antas ng Void Interpretation Stage 3 o 4 na taon na ang nakararaan, at siya ay nasa ikatlong antas o kahit ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage ngayon. Ang dinastiyang Dustland ay isa sa mga dinastiya sa aming 10 dinastiya na nagtataglay ng pinakamahabang kasaysayan, at ang mga mapagkukunan at reserba nito ay nakakagulat. Ang mga kinatawa ng iba't ibang mga dinastiya ay masiglang nag-usap. Si Fulton ay mukhang kasing edad ni Raven, dahil pareho silang halos nasa katanghaliang gulang, hindi sila masyadong nakakuha ng atensyon mula sa Sword 13, Saber 5, Carmelo, at Walter. Matapos tumayo si Fulton sa himpapawid, walang emosyon niyang sinulyapan sina Alvin at Sherman, at tila kalmado siya. Ngunit ang sinumang may matalas na tingin ay mapapansin ang kawalan ng kalmado sa kaibuturan ng mga mata ni Fulton. Raven. Biglang tumingin si Fulton sa Raven ng Dustland Dynasty. Natalo ako sa iyo noong nakaraan, ngunit tiyak na hugasan ko ang aking kahihiyan sa pagkakataong ito. Whoosh! Sa sandaling sinabi ito ni Fulton, ang eksena ay nagkagulo. Lumalabas na minsang natalo si Fulton kay Raven. Sinalubong ni Raven ang mga tingin ni Fulton ng walang kaunting takot, at pagkatapos ay tumawa siya ng walang pakialam. Malamang wala kang pagkakataon. Mas mabagal ka sa akin ng buong 5 paghinga. Ang oras ng 5 paghinga ay hindi mahaba o maikli, ngunit maaari itong magpahiwatig na ang agwat sa pagitan niya at ni Fulton ay hindi napakadaling isara. Paf! Tumawa si Fulton sa pangungutya nang marinig niya si Raven. Ang ranking sa second round ng selection ay pansamantala lang at hindi gaanong kalakihan. Maliban na lang kung aminin mo na ang lakas mo ay mas mababa sa 2 iyon mula sa Dark Cloud Dynasty. Narinig ko na sa 2 iyon mula sa Dark Cloud Dynasty, ang isa sa kanila ay isang buong 15 na paghinga ng oras na mas maaga kaysa sa iyo, samantalang ang isa ay 10 na paghinga ng oras na mas maaga kaysa sa iyo. Prangka na nagsalita si Fulton. Si Raven ay hindi nakaimik at nalilito kung ano ang sasabihin. Natural na ayaw niyang aminin na mas mahina siya kaysa kina Alvin at Sherman ng Dark Cloud Dynasty. Hindi banggitin na si Alvin ay mas bata sa kanya ng higit sa 10 taon, kahit na si Sherman ay mas bata sa kanya ng 6 o 7 taon. Hindi imposible para sa kanya na aminin na ang 2 kabataang lalaki na mas bata sa kanya ay mas malakas kaysa sa kanya, ngunit ang mga binata ay kailangang matalo siya sa labanan. Kung hindi, hindi siya aamin. Kaya sa ganitong paraan, ikaw ay katulad ko, at hindi ka nasisiyahan sa kinalabasan ng ikalawang round ng pagpili.
Napabuntong hininga si Fulton at hindi na nagsalita pa habang nakatayo siya doon na may malamig na ekspresyon, ngunit hindi iniwan ng kanyang tingin ang Violet na nakadamit na figure sa di kalayuan. Kahit na ayaw niyang aminin na itong binata na nakadamit ng Violet na nakakuha ng number 1 token ay mas malakas kaysa sa kanya, ngunit dahil may kakayahan ang binata na maging unang tumawid sa illusory crypt, tiyak na may kakaiba sa binata. Inaasahan kong labanan ka, bulong ni Fulton sa sarili. Halos wala siyang kalaban-laban sa mga nakababatang henerasyon ng dinastiyang Dustland, at bukod pa sa pagsisikap na makakuha ng mga benepisyo para sa dinastiyang Dustland, pumunta siya sa Skywolf Fort ng Ancient Desert City upang lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties para sa higit na pagnanais na makipagkompetensya sa iba pang mga batang Genie Dyna. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, mayroon talagang ilang mga tao na naging sanhi ng pagkulo ng dugo sa kanyang katawan at ang kanyang layunin sa pakikipaglaban. Whoosh! Hindi nagtagal, umungol muli ang ambon sa labasan ng illusory crypt. Ang mga kinatawan ng iba't ibang dinastiya na naranasan ngayon ay nagtama ang tingin sa labasan dahil alam nilang may lalabas na. Ito kaya ang personal na disipulo ni Vice Fort Master Walter Lorcan. Si Lorcan, ang Crown Prince ng Darming Dynasty na nasa edad 35, at ang kanyang cultivation ay nasa ikatlong antas ng Void Interpretation Stage. Hindi dapat maging problema para sa kanya ang tumuntong sa ikalimang antas ng Void Interpretation Stage sa edad na 40 gamit ang mga mapagkukunan ng Skywolf Fort. Ngunit siya ay nasa ikatlong antas lamang ng Void Interpretation Stage ngayon, at siya ay nasa isang bahagyang disbentaha sa mga tuntunin ng edad kung ihahambing sa grupo ng mga batang henyo mula sa iba't ibang dinastiya. Maraming tao ang nakipag-usap ng masigla. Hindi lang ang mga kinatawan ng iba't ibang dynasties ang nag-usisa kung sino ang susunod na lalabas, maging ang Vice Fort Master ng Skywolf Fort na si Walter, ay katulad din ng curious, at ang kanyang tingin ay nakalock sa exit habang gusto niya makita kung sino ang lumabas sa unang pagkakataon. Natural na umaasa siya sa kanyang puso na ang taong iyon ay ang kanyang personal na disipulo, si Lorcan. Sa ganitong paraan, ito ay maituturing na nagdadala ng karangalan sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, nang hindi nagtagal, natigil ang pag-asa sa kanyang mukha dahil ang taong lumabas mula sa labasan ng illusory crypt ay hindi si Lorcan. Damat! Nakalabas na rin ako sa wakas. Ang matipunong binata na may marangal at malakas na anyo ay pumailang lang sa langit habang nagmumura at sumisigaw. I'm a *King Genius. Isang ganap na henyo. Paanong may mga taong lumabas sa illusory crypt bago ako? Nanloloko ba sila? Tiyak na nanloloko sila. Matapos magmura ng ilang beses ang matipunong binata, dumaan ang kanyang tingin kay Alvin, Sherman, Raven, at Fulton habang nagsasalita siya ng walang kaunting pagpigil. Para sa isang oras, bukod sa isang matatag na matandang lalaki na nahiya na nakatayo sa himpapawid, ang mga kinatawa ng siyam na dynasties ay walang imak. Saan nanggaling ang clown na ito? Matanda, lumabas na ako. Kumilos ang matipunong binata na parang walang tao nang makarating siya sa harap ng matanda, at casual pa rin siya at hindi napigilan kapag kaharap ang isang nakatatanda. Panglima ka na lumabas, ano kampante ka? Seryosong saway ng matipunong matanda. Siya ay miyembro ng Daryuan Dynasty. Sinasabi na ang dinastiyang Daryuan ay puno ng matatapang na lalaki, at ngayong nakita ko na ito, talagang nararapat ang reputasyon nito. Nakilala ng maraming tao ang pinagmulan ng matandang lalaking ito at matandang nasa katanghaliang gulang. Hoy! Vice Fort Master Palmer, Vice Fort Master Walter, gusto kong i-report silang apat dahil sa pagdaraya. Paano kaya sila ay mas henyo kaysa sa akin, Timos? Imposible ito. Sa ilalim ng maraming nakatutuwang mga ekspresyon, ang matipunong binata ay kumilos na parang walang tao at casual na nagsalita kina Carmelo at Walter. 809. Mapangahas. Lumubog ang mukha ni Carmelo nang humarap sa kabastusan ni Timos, at ang aura sa kanyang katawan ay tumakas patungo kay Timos, na naging sanhi ng sobrang hindi magandang tingnan ng ekspresyon ni Timos. Magpakita ka ng awa, Vice Fort Master Palmer. Walang masamang intensyon si Timos, ang kanyang bibig ay hindi mapagpatawad. Ang kinatawa ng dinastiyang Daryuan, ang matatag na matandang lalaki, ay nagmamadaling humingi ng awa sa ngalan ni Timos.
Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Carmelo matapos marinig ang mga salita ng matandang lalaki, at kasabay ng pagbawi niya ng kanyang aura, hindi niya pinansin si Timus. Tandaan ng maayos sa hinaharap na wala kang mga kwalipikasyon para questionin ang Skywolf Fort. Ang pagtatanong sa unang 4 na tao na lumabas bilang pagdaraya ay walang alinlangan na pagtatanong sa pagiging patas ng Skywolf Fort. Bilang Vice Fort Master ng Skywolf Fort at isa ring namumuno sa martial competition ng 10 Dynasties, natural na hindi manunood si Carmelo nang walang ginagawa nang may nagtanong sa kanyang Skywolf Fort. Kung hindi, ano ang mangyayari sa dignidad ng Skywolf Fort? Anong mukha ang mayroon ng Skywolf Fort? Kung hindi sila nanday tapos hindi. Bakit ang fierce mo? Mag-ingat ka, lalo kang magalit, mas mabilis kang mamatay. Hindi nang ahas si Timus na maging masyadong mapangahas matapos madiin ang aura ni Carmelo, ngunit hindi pa rin niya napigil ang ulong sa sarili. Hindi man malakas ang boses niya, pero gaano kaganda ang pandinig ng lahat ng naroon. Natural na narinig nila ito ng malinaw. Agad na natahimik ang lahat ng naroon. Ang binatang ito mula sa dinastiyang Daryuan ay medyo matapang, tama. Nililigawan mo si kamatayan. Malungkot ang ekspresyon ni Carmelo, at sa pagtataas ng kanyang kamay, balak niyang parusahan si Timus. Vice Fort Master Palmer, maawa ka. Ang matatag na matandang lalaki mula sa dinastiyang Daryuan ay nagmamadaling humingi ng awa, at itinaas niya ang kanyang kamay upang sabay hampas sa likod ng ulo ni Timus at pinagsabihan ng mahigpit na boses. Mabaho kang bata, bilasan mo at humingi ng tawad kay Vice Fort Master Palmer. Isinasaalang-alang ni Carmelo ang kanyang katayuan at ibinaba ang kanyang nakataas na kamay nang makita niya ito, at hinintay niya ang paghingi ng tawad ni Timus. Bakit ako humingi ng tawad? Wala naman akong sinabing mali. Nagsalita si Timus na may seryosong ekspresyon, at ito rin ang naging dahilan upang tuluyang magdilim ang ekspresyon ng matandang lalaki, samantalang ang ekspresyon ni Carmelo ay naging mas hindi magandang tingnan. Mukhang hindi mo malalaman kung gaano kataas ang langit at kung gaano kakapal ang lupa kung hindi kita parurusahan ngayon. Nanlamig ang tingin ni Carmelo habang itinaas niya muli ang kanyang kamay, at pagkatapos ay nagngangalit ang kanyang origin energy habang casual niyang hinampas ang palad niya, na naging sanhi ng pagsipol ng palm print at pagdiin pababa sa Timus tulad ng pagdiin pababa ng mount. Tay! Agad na naging malungkot ang ekspresyon ng matandang lalaki na nakatayo sa gilid ni Timus. Kahit na nagpigil si Carmelo ng atakihin, ang hampas ng palad na ito ay hindi isang bagay na matatanggap niya. Bang! Nakahinga lamang ng maluwag ang matipunong matandang lalaki nang makita niyang dumaan ang isang sable light na sipol at nabasag ang print ng palad, at pagkatapos ay nagmamadali siyang tumingin sa malayo at nagpasalamat. Salamat, Panginoon! Saber 5. Nang ang mga tingin ng karamihan sa mga tao ay bumaba sa taong naglunsad ng pag-atake, tumingin si Carmelo sa taong may malungkot na ekspresyon. Ano ang kahulugan nito? Ano ang kinalaman sa iyo ng mga kilos kung pagtuturo ng leksyon sa isang batang hindi alam kung gaano kataas ang langit o kung gaano kakapal ang lupa? Ang taong naglunsad ng pag-atake ay si Saber 5 na nakatayo sa gilid ni Sword 13. Hindi mahalaga kung ito ay Carmelo o Saber 5, sila ay umatake saglit lamang, at ang kababalaghan ng langit at lupa ay lubos na hindi nabubuo. Bukod dito, halatang nakagawa sila ng casual na pag-atake kanina at hindi nila ginamit ang kanilang buong lakas, kaya kahit na ang kababalaghan ng langit at lupa ay magkaporma, hindi nito may representa ang kanilang tunay na lakas. Ngunit ayon sa pagtatansya ng mga taong naroroon, pareho sila ng hindi bababa sa pag-iral sa ikapitong antas ng Void Transformation Stage. Carmelo, ikaw ang Vice Fort Master ng Skywolf Fort sa anumang paraan, ngunit nababahala ka tungkol sa mga bagay sa isang walang kwentang junior. Ang pag-arte ng ganito ay mas mababa sa iyong dignidad, tama. Sinalubong ni Saber 5 ang tingin ni Carmelo ng mahinahon, at prangka siyang nagsalita. Agad na hindi nakaimik at nawala ng masabi si Carmelo nang marinig niya ito. Tama. Ako ang Vice Fort Master ng Skywolf Fort, samantalang, siya ay isang junior lamang mula sa isang malayong maliit na dynasty, kaya ang paggawa ng isang hakbang laban sa binata ay makatwirang hindi angkop. Guru.
Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Sherman at tinitigan si Timus ng may mabangis na tingin habang tapat na sinabi, ang taong ito ay nagtanong sa aking Skywolf Fort at walang galang kay Master. Master, ang iyong katayuan ay iginagalang at hindi mabuti para sa iyo na gumawa ng hakbang laban sa kanya, kaya hayaan mo akong turuan siya ng isang leksyon para sa iyo sa susunod na mga pagpipilian sa dynasty ng Marty. Haha! Mabuti, mabuti! Si Carmelo na nasa mahirap na posisyon at hindi alam kung paano aalis sa sitwasyon ay nagsimulang tumawa ng masaya nang marinig niya si Sherman, at sa ilang sandali, naramdaman niyang hindi niya kinuha ang personal na disipulong ito ng walang kabuluhan. Bilis magpasalamat sa Panginoon dyan. Ang kinatawan ng dinastiyang Daryuan, ang matandang lalaki ay pinandilatan ng mata si Timus. Samantala, si Timus, na natakot sa hampas ng palad ni Carmelo hanggang sa namutla, ay nagmamadaling tumingin sa Saber 5. Salamat Senior para sa biyaya na ito na Nagel iligtas ng buhay. Tiyak na gagantihan ni Timus ang pabor na ito sa hinaharap. Hindi na kailangang bayaran ito. Nakangiting tumango si Saber 5. Ikaw ang gusto ko, anak. Ngumisi si Timus, pagkatapos ay tila may naalala, at tumingin siya kay Sherman habang ang kanyang mapanlinlang na tingin ay biglang naging mabangis. Gusto mo bang turuan ako, Timus, ng leksyon? Tingnan natin kung may kakayahan ka. Hahayaan kitang makita ito. Sinulyapan ni Sherman si Timus ng may paghamak habang mayabang itong nagsasalita. Whoosh! Hindi nagtagal, lumabas ang pang-anim na tao. Nakakagulat, ito ay ang Crown Prince ng Darming Dynasty, ang personal na disipulo ni Walter, Lorcan. Guru, ang alagad ay walang silbi at nawala ng mukha para sa iyo. Pagkalabas ni Lorcan sa illusory crypt, sinulyapan niya si Walter at pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo. Ang target niya sa orihinal ay ang unang 3 number token, ngunit sinong mag-aakalang kapag ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang lampasan ang illusory crypt at nilayo na pumili ng isang number token, sa halip ay napansin niya na hindi lamang ang nangungunang 3 mga token ng numero ay nawala, maging ang nangungunang 5 ay nawala. Number 6 token lang ang nakuha niya. Magsikap ka para mas mabuti mamaya. Nagsalita si Walter nang walang pakialam at walang intensyon na pag-usapan ito kay Lorcan. Oo. Agad na nakahinga ng maluwag si Lorcan nang marinig niya ito. Whoosh! Nang bumalik si Lorcan sa panig ng kinatawan ng Darming Dynasty, isa pang figure ang bumangon mula sa illusory crypt para humarap sa lahat. Ito ay isang maapoy na pulang figure, at sa sandaling ito ay lumitaw, matagumpay itong naakit ang mga tingin ng lahat. Dahil ang figurang ito ay talagang napakasilaw. Siya na. Maraming tao ang hindi napigil ang magsalita sa pagkamangha. Irish. Si Alvin na palaging naka-crossleg sa himpapawid habang naglilinang ay iminulat na ang kanyang mga mata at tumigil sa paglilinang nang lumabas si Lorcan. Halos nalaman niya ang tungkol sa nangyari sa panahon ng kanyang cultivation mula kay Wilbur nang makita niya ang isang pamilyar na figure na umalis sa labasan ng illusory crypt. Pagkatapos ni Lorcan, ang taong lumabas ay talagang si Irish. Hindi napigilan ni Alvin ang mapakilos. Si Irish ang ikapitong lumabas mula sa illusory crypt. Paano niya ito nagawa? Sa sandaling ito, hindi lang si Alvin ang naantig, maging sina Wilbur, Sword 13, at Saber 5 ay hindi maiwasang mapakilos. Ang dalawang mahusay na Vice Fort Masters ng Skywolf Fort ay lubos na natulala. Ang patay na napakarilag na babaeng nakasuot ng pulang damit ay hindi pamilyar sa kanila, at isa ito sa 10 kabataang henyo mula sa Dark Cloud Dynasty na dumating para lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties sa pagkakataong ito. Kasabay nito, siya ang pinakabata sa 100 batang henyo na lumalahok sa martial competition. Siya ay tila lampas lamang ng kaunti sa 20, at ang kanyang tunay na edad ay 25 lamang. Isang 25 taong gulang ang ikapitong tumawid sa illusory crypt pagkatapos ng ikatlong antas ng Void Interpretation Stage na si Lorcan. Isa pa itong miyembro ng Dark Cloud Dynasty. Ang mga miyembro ng Dark Cloud Dynasty na ito ay hindi makakaalam ng anumang mga shortcut, di ba? Kung hindi, paano sila makakadaan sa illusory crypt ng ganoon kabilis? 25 years old pa lang siya. Hindi kaya third-level Void Interpretation Stage martial artist siya. Matagumpay na nakuha ni Irish ang mga tingin ng lahat ng naruroon upang maging sentro ng atensyon.
Ang dalagang ito na nakasuot ng pulang damit ay nagtataglay ng napakagandang anyo, at parang isang engkanto ng apoy, na labis na nagulat sa lahat ng naruroon. Ang magandang mukha ni Irish ay kalmado kapag nakaharap sa maraming nagbabagang mga tingin, at nang tumingin siya kina Alvin at Wilbur na nakatayo sa di kalayuan ay nagpakita siya ng isang ngiti na maaaring ibagsak ang mundo. Ang isang ngiti ay maaaring ibagsak ang isang lungsod, ang isang segundo ay maaaring ibagsak ang isang kaharian. Whoosh! Sa ilalim ng maraming nagbabagang tingin, lumipad si Irish upang makarating sa tabi ni na Alvin at Wilbur sa maikling sandali. Kuya Darfield Ama. Mga senior. Kasunod nito, binati ni Irish ang Sword 13 at Saber 5 na may mga natulala na ekspresyon. Bumalik sa katinoan ang Sword 13 at Saber 5 at sabay na tumingin kay Wilbur bago bumantong hininga. Elder Wilbur, talagang nagsilang ka ng isang mabuting anak na babae. Isang mapagmataas na ekspresyon ang nahayag sa pagitan ng mga kilay ni Wilbur nang marinig niya ito. Ang gandang babae. Sa gitna ng 6 na batang henyo na lumabas bago si Irish, bukod kina Alvin, Sherman, at Timus, tinitigan ni Raven, Fulton, at Lorcan si Irish nang may nagbabagang mga titig at walang ibang hinihiling kundi ang kunin siya para sa kanilang sarili. Ngunit sa kasamaang palad, sila ay tiyak na nananaginip. Si Irish ay mayroon lamang Alvin sa kanyang puso. Kung siya ay may kayamanan, handa siyang makipagkamay kay Alvin sa buong buhay niya at pagtanda. Kung wala siyang kapalaran, mas gugustuhin niyang mag-isa hanggang sa pagtanda at mag-isa hanggang sa sandaling ipikit niya ang kanyang mga mata ng tuluyan. Ang dalawang dakilang Vice Fort Masters ng Skywolf Fort ay tumingin kay Irish mula sa malayo, at bahagyang lumubog ang kanilang mga ekspresyon. Alam nila ng malinaw sa kanilang mga puso na dahil ang babaeng ito ay kasama ni Alvin, tiyak na imposible para sa kanya na sumali sa kanilang Skywolf Fort. Kung hindi siya magagamit sa kanila, aalisin nila siya. Nagkatinginan silang dalawa at kitang-kita nila ang intensyon ng pagpatay na mahirap pigilan sa mga mata ng isa't isa. Woo! Paano ka nakalabas ng ganito kabilis? Nagtatakang tanong ni Wilbur dahil pakiramdam niya ay lalong hindi niya nakikita ang kanyang anak na babae. Irish, binabati kita. Sa kabilang banda, ang kalapit na Alvin ay natigilan pagkatapos na magunat ang kanyang espiritual na lakas, at binati niya si Irish nang bumalik siya sa kanyang katinoan. Hindi lang si Wilbur ang naguguluhan, maging ang kalapit na Sword 13 at Saber 5 ay hindi maiwasang mabigla nang sabihin ito ni Alvin. Hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Alvin. Baka may nalaman si Alvin. Kuya Darfield. Napansin mo ba? Napatingin si Irish kay Alvin nang may pagtataka. Tumango si Alvin na may bahagyang ngiti. Talagang hindi ko akalain na nakalusot ka lang sa void interpretation stage kanina, pero nakalusot ka na naman. Hindi kaya nagkaroon ka ng isang hindi inaasahang pagkikita sa illusory creep. Kanina, nang kumalat ang espiritual na lakas ni Alvin, nakita niya sa unang posibleng sandali na ang kasalukuyang cultivation ni Irish ay nasa ikalawang antas ng void interpretation stage. Pagkatapos ng lahat, wala pang isang buwan ang lumipas mula noong nakapasok si Irish sa unang antas ng void interpretation stage. Sa madaling salita, pagkatapos niyang makapasok sa unang antas ng void interpretation stage, si Irish ay nakalusot muli sa ikalawang antas ng void interpretation stage sa wala pang isang buwan. Ang gayong pagsulong ay mas mabilis pa kaysa sa kanya, na nakainom ng rebirth pill. Dahil dito ay nahulaan ni Alvin na malamang na nakakuha si Irish ng isang uri ng hindi inaasahang pagkikita sa illusory creep. 810. Ano? Kami, ikaw. Nakalusot ka sa ikalawang antas ng void interpretation stage. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Irish na magsalita nang nagulat na si Wilbur. Siya ay lubos na malinaw kung kailan ang kanyang anak na babae ay nakalusot sa unang antas ng void interpretation stage. Ngunit nang marinig niya ang mga salita ni Alvin at makita ang reaksyon ng kanyang anak na babae, napagtanto niya ang isang problema. Baka nakalusot na talaga ang kanyang anak na babae sa ikalawang antas ng void interpretation stage. Oo. Ang sagot ni Irish ay naging dahilan upang tuluyang matakot si Wilbur. Makalipas ang maikling sandali, nakabawi siya sa kanyang pagkabigla at bumulong.
Ano ang na-encounter mo sa illusory crypt? Hindi kaya ito talaga ang sinabi ni Alvin? Nakakuha ka ng isang uri ng hindi inaasahang pagkikita. Kung hindi, paano ka paulit-ulit na makakalusot ng 2 beses sa maikling panahon ng isang buwan? Ikalawang antas ng Void Interpretation Stage. 2 beses na pumasok sa maikling panahon ng isang buwan. Ang tagapagsalita ay walang partikular na intensyon sa pagsasabi ng isang bagay, ngunit ang nakikinig ay naunawaan ang isang bagay na naiiba mula dito. Ang mga salita ni Wilbur ay nagulat sa Sword 13 at Saber 5, hanggang sa ganap na nagbago ang kanilang mga tingin kay Irish. Ang paglilinang nitong 25 taong gulang na maliit na batang babae ay umabant ng 2 antas sa maikling panahon ng isang buwan upang makapasok sa ikalawang antas ng Void Interpretation Stage. Paano ito naging posible? Pagkatapos ng lahat, gaano man kahusay at gaano karaming mga bunga ng espiritu ang natupok ng isang tao, imposibleng payagan ang isang eksperto sa Void Interpretation Stage na malampasan ang 2 antas sa loob ng isang maikling panahon o 2 buwan. Ang nakapagpapagaling na lakas ng isang espiritong prutas ay nangangailangan ng oras upang matuno, kung hindi, magiging imposible na ang nakapagpapagaling na lakas ay ganap na may hayag. Dumaan ako sa isang harang na may kaugnayan sa tubig sa loob ng illusory crypt, at ang buong katawan ko ay nahuhulog sa tubig at dinanas ang pag-atake ng tubig doon. Sa huli, tila nakakuha ito ng kung anong uri ng enerhiya sa loob ng aking katawan, at naging sanhi ito ng aking origin energy na kumulo at direktang bumagsak. Sumagot si Irish. Isang hadlang na may kaugnayan sa tubig. Natural na alam ni Alvin kung ano ang tinutukoy ni Irish, at ito ay walang iba kundi ang lugar na binalot ng inscription formation na may kakayahang lumikha ng tubig. Naranasan na rin niya ang hadlang na iyon, ngunit pansamantalang pinatay ng kanyang espiritual na lakas ang inscription formation sa unang posibleng sandali, kaya't hindi na niya kailangang piliting lampasan ang hadlang na ito. Ngunit iba si Irish, hindi siya nagtataglay ng espiritual na lakas tulad ni Alvin, ni hindi niya alam ang daw ng inscription, kaya imposible para sa kanya na gawin ang ginawa ni Alvin. Kaya lang niya itong lampasan sa pamamagitan ng puwersa. Ang tubig ay gumuhit ng ilang uri ng enerhiya. Biglang, si Alvin ay nakaranas ng isang flash of realization at tila may naisip, at tumingin siya kay Wilbur sa unang posibleng sandali. Samantala, napansin ni Alvin na tumingin din si Wilbur sa kanya. Katawan ng apoy na espiritu. Nagkatinginan sina Alvin at Wilbur sa mata at halos sabay na nagsalita. Obviously, pareho ang naisip nila. Ang enerhiya na sinabi ni Irish na inilabas ay marahil ang enerhiyang taglay ni Irish bilang isang may-ari ng fire spirit body. Ang enerhiyang iyon ay ganap na seisabog kapag si Irish ay 30 na, at kung hindi ito matiis ni Irish, tiyak na mamamatay siya. Bukod dito, ang enerhiyang iyon ay lalabas ng paunti-unti upang sumanib sa katawan ni Irish at tulungan siyang mag-cultivate, at ito rin ang dahilan kung bakit napakabilis ng pag-unlad ng cultivation ni Irish. Kaya sa ganitong paraan, pinipilit ng tubig sa illusory crypt ang enerhiya ng fire spirit body sa loob ng katawan ni Irish hanggang sa pumutok, at tinulungan siya nitong umakyat sa ikalawang antas ng Void Interpretation Stage. Hulaan ni Alvin sa kanyang puso. Irish, may naramdaman ka ba nang pumutok ang enerhiya sa loob ng iyong katawan? Tanong ni Alvin na may seryosong ekspresyon. Noong oras na iyon, naramdaman ko ang sobrang init ng mga meridian sa aking buong katawan at halos seisabog na. Sa kritikal na sandali, ang tubig na pumipilit sa aking katawan ay nagunat na may puwersa na pumipigil dito, na naging dahilan upang ito ay sumanib sa origin energy sa aking katawan at tinulungan akong makalusot. Naalala ni Irish ang eksena noong panahong iyon. Ito ay higit pa o mas kaunti tulad ng naisip ko. Tumango si Alvin. Sa kabilang banda, napagtanto ni Wilbur kung gaano kadelikado ang pangyayaring ito mula sa mga salita ng kanyang anak, at hindi niya mapigilan ang pagpawisan ng malamig para sa kanya. Ang enerhiya ng fire spirit body ay talagang kakilakilabot. Kung ito ay maaaring palaging at angkop na ilabas tulad nito, kung gayon marahil ay magagawa nitong payagan si Irish na magkaroon ng isang cultivation sa void transformation stage bago ang edad na 30.
Kung si Irish ay maaaring magkaroon ng cultivation sa void transformation stage sa edad na 30, kung gayon ay mapipilit niyang makuha ang enerhiya ng fire spirit body na nagtatago sa loob ng kanyang katawan. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Mayroon pang 5 taon ng oras. Ito ay bahagyang pagpindot. Sa ilang sandali, naging matatag ang tingin ni Alvin. Ano man ang mangyari, susubukan niya ang lahat ng paraan upang tulungan si Irish sa pagpasok sa void transformation stage bago ang edad na 30, at talagang hindi siya tatayo at panoorin ang pagkamatay ni Irish. Hanggat natiis ni Irish ang pagsabog ng fire spirit body sa edad na 30, ang kanyang hinaharap ay walang limitasyon. Katawan ng espiritong apoy. Nakatitig si Saber 5 at Sword 13 kay Irish, at ang kanilang mga mata ay may bahagyang awa. Natural na alam nila kung ano ang ibig sabihin ng fire spirit body. Nangangahulugan ito na imposible para sa may-ari ng konstitusyong ito na mabuhay ng lampas sa edad na 30. Maliban na lang kung ang may-ari ay may kakayahang makapasok sa void transformation stage sa edad na 30. Ngunit ito ay halos imposible para sa isang may-ari ng fire spirit body. Marahil ang isang nagmamay-ari ng apoy na espiritong katawan ay nakakain ng mga espiritong bunga upang tumulong sa paglilinang sa simula, ngunit sa sandaling ang may-ari ay tumuntong sa void interpretation stage, ang nagtataglay ay hindi na makakain ng mga espiritong bunga upang linangin pa. Kung kakainin ng mga espiritong prutas, magtatapos ito sa paglihis ng chi, o maging kamatayan mula sa pagsabog ng nakakulong na enerhiya. Ito ay isang bagay na natural na malinaw kay Alvin, kung hindi niya mararamdaman na ang oras ay pinipilit. Si Irish ay may-ari ng fire spirit body at nakalusot na sa void interpretation stage. Kung kaya niyang kumain ng spirit fruit at pinagsama sa tulong ng fire concept fragment, hindi mahirap para sa kanya na makapasok sa void transformation stage bago ang edad na 30. Ngunit ang problema ay kahit na ang mga spirit fruit na ginamit ng void interpretation stage martial artists ay nasa harap mismo ng mga mata ni Irish, hindi niya nagawang ubusin ang mga ito. Ito ay isang bagay na naging sanhi ng pinakamalaking sakit ng ulo. Kahit na nakakuha ka ng kapalaran mula sa kamalasan sa pagkakataong ito. Ngumiti si Alvin. Whoosh! Biglang lumitaw ang isa pang figure sa labasan ng illusory creep. Ito ay isang binata na may ordinaryong hitsura, at ang una niyang ginawa pagkalabas ay walisin ang grupo ng mga tao sa kalangitan sa itaas ng arena ng labanan. Parang gusto niyang malaman kung sino ang nakakuha ng una hanggang ika-7 token. Nang makita ng kanyang tingin sina Alvin at Irish, isang gulat na ekspresyon ng kawalang paniwala ang lumitaw sa kanyang mukha. Sila. Paano naging posible iyon? Miyembro ito ng Darcho Dynasty. Ang numero 1 eksperto sa nakababatang henerasyon ng Darcho Dynasty, si Norton. Sa lalong madaling panahon, may nakakilala sa pagkakakilanlan ng binata na ika-8 umalis sa illusory creep. Norton. Ang kinatawan ng dinastiyang Darcho ay may mukha na puno ng ngiti nang makita niyang lumabas si Norton. Paano kaya sila nauna sa akin? Matapos bumalik si Norton sa panig ng kinatawan ng dinastiyang Darcho, ayaw pa rin niyang maniwala na si Alvin at Irish ay makatawid sa illusory creep bago niya. Pambihira ang Alvin na iyon. Siya ang unang lumabas. Nasa kanya ang number 1 token. Napansin ng kinatawan ng dinastiyang Darcho na ang tingin ni Norton ay nakatitig sa direksyon ni Alvin, at hindi niya maiwasang magsalita. Ano? Ang gulat na ekspresyon ni Norton ay ganap na nagyelo nang marinig niya ito. Makalipas ang maikling sandali, nakabawi siya sa kanyang pagkagulat at marahas na nilagok ang isang subo ng laway. Si Alvin talaga ang unang tumawid sa illusory creep. Ano ang ranking ng babaeng nakasuot ng pulang damit sa tabi niya? Matapos huminga ng malalim, muling nagtanong si Norton. Siya ay medyo mabagal at nauna lamang sa iyo sa ika-7. Ang number 7 token ay dapat nasa kanya. Napabuntong hininga ang kinatawan ng dinastiyang Darcho. Nasa ika-3 antas ka na ng void interpretation stage, pero nasa likod mo talaga siya. Hindi kayang talunin ka ng lakas niya. Mukhang 25 lang siya, di ba? Imposible naman.
Umiling si Norton, at sabay niyang sinabi sa kanyang puso, marahil mas kaunting oras ang ginugol niya sa mga ilusyon na porma sayon sa loob ng illusory crypt. Kung ito ay sa lakas lamang, imposible para sa kanya na maging mas malakas kaysa sa akin. Pagkatapos ni Norton, mabilis na lumabas ang ika-9 na tao. Ibang babae. Ang taong lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat sa sandaling ito ay isang babaeng may mainit na katawan sa masikip na damit, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang hitsura ay maituturing lamang na ordinaryo. Ngunit ang kanyang kakayahan na maging tanyag bilang isang babae ay nagpapahiwatig na ang kanyang lakas ay mabigat. Pagkatapos ng lahat, sa 100 batang henyo na lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties sa pagkakataong ito, ang mga babaeng martial artist ay wala pang 20. Dahil nagawa niyang lumabas sa oras na ito, walang alinlangang ipinahiwatig nito na nalampasan na niya ang higit sa 70 lalaking martial artist. Si Demi. Ang kinikilala ng publiko na female overlord ng nakababatang henerasyon ng Dustland Dynasty. Kumbaga, nasa ikalawang antas na siya ng Void Interpretation Stage 1 taon na ang nakalipas, at malaki ang posibilidad na nakapasok na siya sa ikatlong antas ng Void Interpretation Stage ngayon. May nakakilala sa babaeng ito. Demi ng Dustland Dynasty. Hindi maiwasan ni Alvin na bahagyang magulat nang makita niya ang pangalawang babae pagkatapos ni Irish na lumabas sa oras na ito. Kung walang nangyaring hindi inaasahan, dapat ako ang nag-iisang babaeng martial artist na nakakuha ng isa sa nangungunang 10 numero ng token. Ang ordinaryong mukha ni Demi ay nababalot ng isang kampante ng ngiti kapag nakaharap sa napakaraming mga titig na sumalubong sa kanya at sa maraming hingal ng paghanga. Ngunit nang tumama ang kanyang tingin sa malayo, tuluyan na itong natigilan at hindi na makalayo. How could this be possible? She. How could possibly mas nauna siyang lumabas kaysa sa akin? Si Demi ay nakatitig ng matagal sa malayong Irish habang naghihigpit ang kanyang mga mag-aaral, at ayaw niyang maniwala na ang lahat ng nasa harap niya ay totoo. Paano posibleng may isang babae na mas mabilis na tumawid sa illusory crypt kaysa sa kanya? Bukod dito, ito ay isang babae na maganda hanggang sa punto na napukaw nito ang inggit sa kanya. Bilang isang babae, sino ang hindi magnanais na magkaroon ng isang drop-dead na pakarilag hitsura? Dati, marami siyang nakitang babae na mas maganda kaysa sa kanya, ngunit halos lahat ng mga babaeng iyon ay mga palayok ng bulaklak. Paano kung mas maganda sila sa kanya? Sa mundong ito kung saan iginagalang ang malalakas, kaya niyang magpasya ang sarili niyang kapalaran. Kaya palaging nararamdaman ni Demi na kahit na ang langit ay hindi nagbigay ng isang drop-dead na napakagandang hitsura sa kanya, sa halip ay binigyan siya nito ng natural na talento sa martial daw na hindi mas mababa sa isang lalaki. Ngunit ngayon, walang awa na winasak ni Irish ang pagmamataas sa kanyang puso, dahilan upang maramdaman niya na siya ay parang isang kaawa-awang soong palad. Sa aspeto ng hitsura, mas mababa siya kay Irish. Sa mga tuntunin ng lakas. Batay sa kasalukuyang mga pangyayari, dahil may kakayahan si Irish na tumawid sa illusory crypt bago niya, ang lakas ni Irish ay halatang hindi mas mababa sa kanya. 811. Siguro. She took some sort of shortcut and was able to come to before me. Ilang taon na ba siya? Imposibleng malampasan niya ang lakas ko. Walang tigil na inaliw ni Demi ang sarili, dahil hindi siya makapaniwala na malalampasan siya ng isang babae na mas bata sa kanya. Bilang pinakamalakas na eksperto sa nakababatang henerasyon ng Dustland Dynasty, mayroon siyang sariling pagmamalaki. Irish, mukhang hindi kumbinsido si Demi sa iyong lakas. Ngumiti si Alvin. Si Irish ay tumingin ng walang pakialam kay Demi at hindi na siya pinansin pa. Ang isang babae na 10 taong mas matanda sa kanya ay hindi karapat-dapat na ikumpara sa kanya. Pagkatapos ni Demi ng Dustland Dynasty na siyang ika-9, ang ika-10 tao ay lumabas din. Luigi ng dinastiyang Nortang. Si Luigi ay isang gwapong binata sa paligid ng edad na 35, at siya rin ang ika-11 prinsipe ng dinastiyang Nortang. Hanggang ngayon, lumitaw ang mga nagtataglay ng nangungunang 10 token ng numero. Ang may-ari ng token number 1, si Alvin, mula sa Dark Cloud Dynasty.
Ang may-ari ng token number 2, si Sherman, mula sa Dark Cloud Dynasty. Ang may-ari ng token number 3, si Raven, mula sa Dustland Dynasty. Ang may-ari ng token number 4, si Fulton, mula sa Dustland Dynasty. Ang may-ari ng token number 5, si Timus, mula sa Daryuan Dynasty. Ang may-ari ng token number 6, si Lorcan, mula sa Darming Dynasty. Ang may-ari ng token number 7, si Irish, mula sa Dark Cloud Dynasty. Ang may-ari ng token number 8, Norton, mula sa Darcho Dynasty. Ang may-ari ng token number 9, si Demi, mula sa Dustland Dynasty. Ang may-ari ng token number 10, si Luigi, mula sa Nortang Dynasty. Sa mga nagmamay-ari ng nangungunang 10 token ng numero, mayroong 3 na mula sa Dark Cloud Dynasty. The Dark Cloud Dynasty is really in the limelight this time. Emosyonal na napabuntong hininga ang mga kinatawan ng iba't ibang dinastiya. Siyempre, ang mga ekspresyon ng mga kinatawan ng dalawang dynasties ay nagbabala dahil wala sa mga nakababatang henerasyon na inirerekomenda ng kanilang dynasty ang nakakuha ng isa sa nangungunang 10 mga token ng numero. Sa kasalukuyan, ang mga may-ari ng nangungunang 10 mga token ng numero ay nagpakita, at ang mga may-ari ng natitirang 40 na mga token ng utos ay nagpakita na kasama nito. Maraming mga figure ang umakyat mula sa labasan ng Illusory Crypt at lumitaw sa kalangitan sa itaas ng arena ng labanan sa isang kisap mata. Kasama sa mga taong ito sina Lizardo, Logan, at Sandro, at sunod-sunod silang bumalik sa panig ng grupo ni Alvin. Talagang napakaraming eksperto ang nakatago sa mga batang henyo ng iba't ibang dinastiya na lumalahok sa martial competition ng 10 Dynasty sa pagkakataong ito. Napabuntong hininga si Lizardo. Nakuha ni Lizardo ang command token number 12, samantalang si Logan ay nakakuha ng token number 19. Sa gulat ni Alvin, nakuha talaga ni Sandro ang token number 15. Sa loob ng ilang sandali, ang kanyang espiritual na lakas ay nagunat sa pagnanais na makita ang lakas ni Sandro, at napansin niya ang isang ideya mula sa kinalabasan gaya ng inaasahan. Si Sandro ay nakalusot na sa ikalawang antas ng Void Interpretation Stage. Congratulations, Kuya Sandro. Bahagyang ngumiti si Alvin habang nakatingin kay Sandro at bumati. Kuya Alvin, hindi ko talaga may tatago ito sa iyo. Mapait na tumawa si Sandro. Bukod sa pagkagulat sa kakayahan ni Alvin na makita ang kanyang cultivation, hindi na siya nagulat. Sa ganang kanya, kahit anong uri ng himala ang nangyari, hanggat nangyari ito kay Alvin, hindi ito maituturing na isang himala. Nakalusot si Kuya Sandro. Nagliwanag ang mga mata ni Irish, at pagkatapos ay binati niya si Sandro. Young Miss Irish, nauna ka sa amin. Anong numero ang nakuha mong token? Tumingin si Lizardo kay Irish at nagtanong ng may bahagyang pag-asa. Ano? Nagulat na si Sandro nang makita niyang lumabas si Irish dati, pero naisip lang niya na nauna sa kanya si Irish. Ngayon nang tanungin ito ni Lizardo, napagtanto niyang lumabas si Irish bago si Lizardo. Nakuha ni Lizardo ang number 12 token, at sa madaling salita, ang number token na nakuha ni Irish ay alinman sa number 11 token o isa sa top 10. Mas magaling si Irish sa'yo. Ang Sword 13 ay halatang hindi nasisiyahan na si Lizardo ay nakakuha lamang ng numero 12 na token, at sinadya niyang hampasin si Lizardo. Nakuha ni Irish ang number 7 command token. Number 7 command token. Agad na natulala si Lizardo nang sabihin ito ng Sword 13, samantalang si Sandro at Logan ay natulala rin. Mabaho na bata, nasa ilalim ka sa pagkakataong ito. Mukhang kailangan kong gumamit ng mga espesyal na pamamaraan para mainas ka sa oras na bumalik tayo sa sekta. Tumingin si Saber 5 kay Logan habang nagsasalita habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Bahagyang namutla ang ekspresyon ni Logan nang marinig niya ito. Alvin, anong numero ang iyong token? Matapos bumalik sa katinoan si Lizardo at tumawa ng mapait, hindi niya maiwasang magtanong kay Alvin, na parang gusto niya makahanap ng equilibrium mula kay Alvin. Kung kahit si Alvin ay mas mababa kaysa kay Irish, maaari niyang sawayin ang kanyang amo.
Ngunit sa kasamaang palad, tiyak na madismaya siya. Number 1. Bahagyang ngumiti si Alvin. Para sa isang oras, si Lizardo ay muling natakot, samantalang si Sandro, nakababalik lang sa kanyang katinoan, ay hindi napigil ang umubo at nasakal ng sarili niyang laway. Bahagyang lumungkot ang mukha ni Logan dahil hindi niya akalain na makukuha talaga ni Alvin ang number 1 token, at ipinapahiwatig din nito na si Alvin ang unang lumabas mula sa illusory crypt. Alvin, dahil ikaw ang unang lumabas. Alam mo ba kung sino ang iba pang 8 tao bukod kay Irish na nakakuha ng nangungunang 10 mga token ng numero? Tanong ni Lizardo. Sa lalong madaling panahon, nalaman ni Lizardo ang tungkol sa iba pang 8 tao na nakakuha ng nangungunang 10 token ng numero mula kay Alvin. Hindi siya nagulat na nakuha ni Sherman ang number 2 token. Nasaksihan niya ang lihim na pamamaraan ni Sherman sa nakaraan, at ito ay lubhang kakilakilabot. Sa oras na iyon, si Sherman ay nasa ika-9 na antas lamang ng Void Initiation Stage, ngunit ang kanyang lakas ay agad na tumaas sa ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage sa sandaling na isagawa niya ang sikretong pamamaraan. Sa kasalukuyan, malamang na nakapasok si Sherman sa Void Interpretation Stage tulad niya, at kapag naisagawa na ni Sherman ang Secret Technique, ang kanyang lakas ay nasa ika-5 antas man lang ng Void Interpretation Stage. Mukhang ikaw lang ang makakalaban kay Sherman sa martial competition na ito ng 10 Dynasties. Napabuntong hininga si Lizardo. Sherman. Ang mga mata ni Alvin ay kumikislap sa malamig na mga ilaw dahil napagpasyahanan niya na hamanin niya si Sherman sa ika-4 na round ng mga selection. Maliban kung si Sherman ang nagkusa na umamin ng pagkatalo, kung hindi, tiyak na gagawin niyang walang kamatayang kamatayan si Sherman. Kasabay ng paglipas ng panahon, unti-unting nagdilim ang langit, at dumating ang gabi sa tamang oras. Lahat ng 50 batang henyo ng 10 dynasties ay lumabas na sa wakas, at bawat isa sa 50 number token ay may may-ari. Ang ikatlong round ng mga selection ay gaganapin bukas ng madaling araw. Sa oras na iyon, ang top 10 ng martial competition ang pagdedesisyonan. Inihayag ni Carmelo bago umalis kasama si Walter. Sinundan sila nina Sherman at Lorcan. Sherman. Hindi napigilan nina Lizardo at Sandro na matigilan nang makita nila ang eksenang ito. Si Sherman ay kinuha na ni Carmelo bilang isang personal na disipulo, sabi ni Alvin. Biglang nagkaunawaan sina Lizardo at Sandro. Hindi ko talaga akalain na ang number 1 token ay talagang makukuha ng Dark Cloud Dynasty na si Alvin. Ang swerte niya talaga. Swerte talaga. Maraming mga kabataang henyo mula sa iba pang mga dynasties ang masiglang nagtalakay, at halatang hindi nila naisip na umasa si Alvin sa kanyang sariling lakas para makuha ang number 1 token. Hindi mapakali si Alvin na bigyang pansin ang lahat ng ito. Swerte! Sa ikatlong round ng mga selection bukas, gagamitin niya ang kanyang mga aksyon para patunayan ang kanyang lakas at patahimikin ang lahat ng mga taong ito. Ang pinakamalaking nagwagi ngayon ay walang iba kundi ang Dark Cloud Dynasty. Sinakop ng Dark Cloud Dynasty ang 3 sa nangungunang 10 mga token ng numero, at naging sanhi ito na ang iba pang mga dinastiya ay nakaramdam lamang ng inggit at selos. Ang ngiti sa mukha ng emperador ng Dark Cloud Dynasty ay hindi kailanman nawala, at sa sandaling ito, tila tuluyan na niyang nakalimutan ang pagkamatay ng sarili niyang anak at pamangkin. Bumalik na tayo. Mabilis na umalis ang grupo ni Alvin sa battle arena at bumalik sa sarili nilang mga pavilion. Medyo kulang pa. Naka-cross-legged si Alvin sa kama at nag-cultivate ng ilang oras, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga nang mapansin niyang hindi umuusad ang kanyang cultivation kahit kaunti. Kahit na ang kanyang cultivation ay may mabigat na nakapagpapagaling na lakas ng rebirth pill upang himukin ito, ngunit ito ay medyo kulang pa rin mula sa pagpasok sa ikatlong antas ng Void Interpretation Stage. Samantala, alam ni Alvin na hindi niya dapat ipagpatuloy ang pagpupersige sa pagsusulong ng kanyang cultivation, dahil kahit na magpatuloy pa siya, mahirap para sa kanyang cultivation na nahulog sa bottleneck na sumulong. Sa kasalukuyan, tila napasok siya sa isang hindi pagkakasundo, at kung gusto niyang dumaan dito, kailangan muna niyang kumalma bago siya makapag-isip ng paraan.
Pagkatapos bumaba sa kanyang kama, tumayo si Alvin sa labas ng Narcissus Pavilion at nilinang ang mataas na grade heaven rank martial skill, 9 Dragons Radiant Flash, habang nakahawak sa isang wind concept fragment at ang pagpapatuloy ay ang pag-unawa sa Wind Dao Insight. Kung mas naging bihasa siya sa 9 Dragons Radiant Flash, mas magiging parang inuutusan niya ang sarili niyang braso, at maging ang pangatlong banal na dragon ay halos buo na ang anyo. Sa sandaling ito ay nag-condensed sa anyo, kung gayon ang martial skill ay maituturing na nakapasok sa initial stage. Tulad ng para sa konsepto ng hangin. Ikalawang antas intermediate wind concept lang ang naintindihan ko ngayon, kaya imposibleng makakuha ng isa pang pagtaas sa maikling panahon. Bulong ni Alvin sa sarili. Isang gabi ang mabilis na lumipas, at ang bukang liwayway ng susunod na araw ay dumating sa isang kisap mata. Ang araw ng umaga ay sumisikat pa lamang sa abot tanaw nang lumabas na si Alvin sa kanyang silid upang magtipon kasama si Irish, nakalalabas lang din ang kanyang silid, at pagkatapos ay umakyat sila sa kalangitan. Si Wilbur ay nakatayo sa langit at naghihintay sa kanila. Matapos magtipon ng mga kinatawan at kabataang henyo ng iba't ibang dinastiya sa kalangitan sa itaas ng Battle Arena, ang Vice Fort Masters ng Skywolf Fort na sina Carmelo at Walter ay sunod-sunod na nagpakita, at sa likod nila ay sina Sherman at Lorcan na parang mga anino. Ang ikatlong round ng mga selection sa martial competition ng 10 Dynasties ay gaganapin ngayon. Ang mga patakaran ng ikatlong round ng mga selection ay tulad ng sinabi bago magsimula ang ikalawang round ng mga selection kahapon. Ang hamon ay nagsisimula sa may-ari ng number 1 token, ngunit ang mga may-ari ng number 2 hanggang 10 command token ay hindi maaaring hamanin. Nagpatuloy si Carmelo. Ang ikatlong round ng mga selection ay walang mga paghihigpit sa pagkitaw sa buhay ng iyong kalaban. Maaaring ipahayag ng isang tao ang pag-amin ng pagkatalo, at walang sino man ang pinapayagang magpatuloy sa pag-atake sa isang taong umamin ng pagkatalo. Ang mga puso ng lahat ng mga batang henyo ay sumikip, at pagkatapos ay tumango sila ng sunod-sunod. Ngayon, ang may-ari ng number 1 token ay maaaring pumasok sa arena at mag-issue ng challenge. Bukod sa mga may-ari ng number 2 hanggang 10 token, maaari kang pumili ng ibang tao. Walang pakialam na tumingin si Carmelo kay Alvin. Kahit na wala siyang ibang hinangad kundi hiwain si Alvin sa 1,000 piraso, ngunit alam niya na hindi siya mawawala sa kanyang katahimikan ngayon. Swoosh! Nang ang mga tingin ng karamihan sa mga tao ay bumaba kay Alvin, ang figure ni Alvin ay kumislap na parang multo upang makarating sa gitnang bahagi ng kalangitan sa itaas ng arena ng labanan. 812. Ang mga nagtataglay ng number token 11 hanggang 50, bumuo ng isang linya ayon sa iyong mga numero. Itinuro ni Carmelo ang isang bakanting lugar sa kalangitan. Kaagad, ang 40 kabataang henyo kabilang sina Lizardo, Logan, at Sandro ay sunod-sunod na lumipad upang bumuo sa isang maayos na linya. Si Alvin ay nakatayo sa gitnang bahagi ng kalangitan sa itaas ng battle arena at pinagmasdan ang 40 kabataang henyo na may linya, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa umaagos na mga ilaw. Bukod kay Lizardo, Sandro, at Logan, may isa pang mukha na pamilyar sa kanya. Nakuha ni Alvin ang number 1 token at nagtataglay ng absolute priority. Sino sa tingin mo ang hahamunin niya? Hindi napigilan ng isang tao ang magtanong sa mahinang boses. Is there any need to ask? Siguradong hahamunin niya ang may hawak ng number 50 token. May ibang nagsalita as a matter of course. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang tingin ni Alvin ay hindi bumaba sa may-ari ng number 50 token, at sa halip ay nakalock ito sa huling pamilyar na mukha sa kanya. Ang may-ari ng number 17 token, si Ted. Ang numero 1 eksperto ng kabataang henerasyon ng Dalton clan ng Darming Dynasty, isang pag-iral na mas mababa lamang kay Lorcan sa Darming Dynasty. Ang pinakamahalaga, sina Ted at Alvin ay minsan nang nagkasalungatan sa isa't isa. Ilang buwan na ang nakalipas, sa ika-9 na palapag ng Ice Flame Pavilion ng Darming Dynasty, natalo si Ted sa kamay ni Alvin at hindi man lang ginalaw ang mga sulok ng damit ni Alvin. Pinili kong hamanin ang may-ari ng number 17 token.
Nakalok ang tingin ni Alvin kay Ted bago diretsyong nagsalita. Agad na nagkagulo ang eksena. Talagang hinamon ni Alvin ang may-ari ng number 17 token. Ayon sa aking pagkakaalam, kahit na ito ay nasa labas ng nangungunang 10 token, mayroong maraming pag-iral sa ikalawang antas ng Void Interpretation Stage. Maaaring may kumpiyansa si Alvin na talunin ang isang martial artist sa ikalawang antas ng Void Interpretation Stage o mas mataas. Maraming tao na nagtanong sa lakas ni Alvin ay masiglang nagtalakay, samantalang, si Ted na hinamon ni Alvin ay may masamang ekspresyon, at pagkatapos ay huminga siya ng malalim at prangka na nagsalita sa ilalim ng maraming nagbabagang mga tingin. Aaminin ko talo. Aminin ang pagkatalo. Sa sandaling sinabi ito ni Ted, ang eksena ay agad na umalingaw-ngaw sa buwing. Saang dynasty galing ang taong ito? Dahil kaya niyang makuha ang number 17 token, hindi naman siguro mahina ang lakas niya. Pero wala talaga siyang lakas ng loob na pumasok sa arena. Maraming tao ang nagpahayag ng paghamak habang tinitingnan nila si Ted. Kilala ko siya. Isa siya sa dalawang pinakakilalang nakababatang henerasyon sa Darming Dynasty, at kilala rin siya bilang personal na alagad ni Vice Fort Master Walter, si Lorcan. Hindi naman pwede, di ba? Ang puway na ganito ay maaaring maging sikat din tulad ni Lorcan. Nagbibiro ka, no? Sa tingin ko ang isang puway na tulad nito ay walang mga kwalipikasyon para maging pantay na sikat bilang Lorcan. Ang pagiging pantay-pantay sa kanya ay isang kahihiyan kay Lorcan. Maraming tao ang nagdagdag ng panggatong sa apoy. Sa mundong ito kung saan iginagalang ang mga malalakas, ang isang puway ang pinakamababa. Ang pagkatakot ni Ted bago man lang makipaglaban ay nagdulot sa kanila ng pagkasuklam. Ang ekspresyon ni Ted ay kumikislap sa pagitan ng mapanglo at madilim na ekspresyon nang marinig niya ang alon ng panunuya sa paligid, ngunit wala siyang paraan upang pabulaanan ang mga ito. Talagang natatakot siya kay Alvin. Noong nakalaban niya si Alvin noong araw na iyon, hindi man lang niya hinawakan ang mga sulok ng damit ni Alvin, at kung hindi dahil sa hindi nakapatay na suntok si Alvin, imposibleng nakatayo siya ngayon dito. Nang tingnan siya ni Alvin kanina, malinaw niyang napansin ang lamig na napakita sa mga mata ni Alvin. Alam niyang kapag pumayag na siya sa laban, wala na sa kamay niya ang buhay niya. Kaya para sa kaligtasan, hindi siya nang ahas na pumayag at direktang umamin ng pagkatalo. Ito ang pinakamatalinong pagpili sa kanya. Salamat. Si Alvin ay tumingin ng malalim kay Ted at nagpasalamat sa kanya bago bumalik sa tabi ni Irish. Sa loob ng ilang sandali, nagalit si Ted hanggang sa ang kanyang ekspresyon ay kumislap sa pagitan ng mapula at maaliwalas na ekspresyon. Kasunod nito, turn na para sa may-ari ng number 2 token na pumasok sa arena. Ang may-ari ng number 2 token, si Sherman, ay ang batang henyo ng Dark Cloud Dynasty at ngayon ay personal na alagad ng Vice Fort Master ng Skywolf Fort na si Carmelo. Nabalitaan ko na si Sherman ay kinuha bilang isang personal na disipulo ni Vice Fort Master Palmer. Siya ang pangalawang tao na tumawid sa Illusory Crypt pagkatapos ni Alvin. Dahil siya ay kinuha bilang isang personal na disipulo ni Vice Fort Master Carmelo, sa palagay ko ay hindi siya isang ordinaryong tao. Bumaba ang tingin ng maraming tao kay Sherman at masiglang nag-usap. Pagkapasok ni Sherman sa arena, bumaba ang kanyang tingin sa may-ari ng number 50 token, isang binata na nakasuot ng berde, at walang pakialam na sinabi niya, ang may-ari ng number 50 token. Kahit na ang berdeng nakadamit na binata ay nakadama ng takot mula sa kaibuturan ng kanyang puso nang siya ay pinili ni Sherman, gayunpaman, siya ay nagngangalit pa rin ng kanyang mga ngipin at lumipad palabas upang humarap kay Sherman. Kung hindi nangyari ang eksena ng lahat ng panunuya kay Ted, kung gayon marahil ay direktang aaminin niya ang pagkatalo. Ngayon, sa isang nakaraang halimbawa at babala, hindi siya kumilos sa paraang iyon para sa kapakanan ng kanyang dignidad. Aaminin ko ang pagkatalo ko kapag hindi ko na siya kayang labanan. Sa isip ng binata na nakaberdeng damit. Napagpasyahan na niyang aminin ang pagkatalo sa unang posibleng sandali kapag hindi niya nagawang makalaban kay Sherman. Ang pag-amin ng pagkatalo tulad nito ay mas marangal kaysa kay Ted.
Pagkatapos ng lahat, si Ted ay hindi man lang nagkaroon ng lakas ng loob na pumasok sa arena. Naglakas loob ka bang pumasok sa arena? Agad na lumubog ang ekspresyon ni Sherman nang makita ang berdeng nakadamit na binata na hindi nagkusa na umamin ng pagkatalo at naglakas loob pa na pumasok sa arena para makipagharap sa kanya na may balak na makipagsagutan sa kanya. Ang kanyang sinumpaang kaaway, si Alvin, ay hinamon ang nagtataglay ng number 17 token, ngunit ang huli ay hindi man lang nagkaroon ng lakas ng loob na pumasok sa arena bago direktang umamin ng pagkatalo. Ngayon, hinamon niya ang may-ari ng number 50 token, at naisip niya na ang huli ay malamang na hindi rin maglalakas loob na pumasok sa arena at direktang aaminin ang pagkatalo. Sa ganitong paraan, hindi siya matatalo sa kanyang sinumpaang kaaway, si Alvin. Gayunpaman, nakuha niya ang kabaligtaran ng gusto niya. Ang may-ari ng number 50 token ay direktang pumasok sa arena nang siya ang napili, at ang may-ari ng number 50 token ay tila hindi natatakot sa kanya. Nagdulot ito sa kanya upang pukawin ang kalupitan sa kanyang puso kasabay ng pakiramdam niya ay tinamaan siya ng isang malakas na suntok. Kahit ano, gusto kong subukan. Nagnganga ang mga ngipin ng binata na nakasuot ng berde. Minsan, ang isang maling desisyon ay magiging dahilan upang ibigay mo ang iyong buhay. Napuno ng uhaw sa dugo ang mga mata ni Sherman. Ang may-ari ng number 50 token na ito ang naging dahilan upang malagay siya sa isang nakakahiyang sitwasyon, kaya hahayaan niyang gamitin ng binata ang kanyang buhay para tabyusin ito. Ha! Namutla ang ekspresyon ng binata na nakadamit na berde nang marinig niya si Sherman, ngunit naglakas loob pa rin siya at lumipad palabas, at pagkatapos ay lumitaw ang isang espiritong sandata sa kamay at ang kanyang origin energy ay ganap na sumabog habang ang kanyang konsepto ay sumusunod sa likuran na parang anino. Nang gamitin ng berdeng nakadamit na binata ang kanyang buong lakas, iginuhit nito ang kababalaghan ng langit at lupa upang mabuo sa mahigit 50 sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon. Unang antas ng Void Interpretation Stage Cultivation. Unang antas ng Void Interpretation Stage na konsepto. Grade 4 Spirit Weapon. Whoosh! Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Sherman nang humarap sa pag-atake ng binata na nakasuot ng berde, at isang napakasimpleng sitar ang lumitaw nang itinaas ang kanyang kamay. Kasabay ng pagtataas ni Sherman ng kanyang kamay, ang kanyang origin energy ay nakapulupot, na naging sanhi ng paglitaw ng 30 sinaunang sungay na dragon silhouette sa kalangitan sa itaas niya, at ito ay nagpapahiwatig ng kanyang kasalukuyang cultivation, pangalawang antas ng Void Interpretation Stage. Si Sherman ba ay talagang nakalusot? Nagsikip ang mga mag-aaral ni Alvin. Kung hindi niya mali ang natatandaan, si Sherman ay isa lamang unang antas ng Void Interpretation Stage na martial artist kahapon, kaya paano siya nakalusot sa ikalawang antas ng Void Interpretation Stage sa magdamag? Mukhang binigyan siya ni Carmelo ng ilang mga gantimpala. Marahil ay kumain siya ng isang espiritong prutas para makalusot. Ito ay isang bagay na hindi mahirap hulaan ni Alvin. Nang makita niya si Sherman na nagsiwalat ng pangalawang antas ng Void Interpretation Stage Cultivation, ang berdeng nakadamit na binata ay namutla habang ang kanyang figure ay agad na bumagal. Sabay buka ng bibig niya. Aaminin ko. Ngunit sa kasamaang palad, tiyak na hindi niya masabi ang salitang pagkatalo. Klang! Kasabay ng pagbaba ng kamay ni Sherman at paghampas sa mukha ng cedar, ang mga kwerdas ng cedar ay pumipintig at biglang naglabas ng isang malakas na kalabog na tumatagos sa tainga. Kasabay nito, isang material na azure-colored crescent-shaped pulse na nakapulupot ng isang strand ng nakakapasong aura ng apoy, at ang target nito ay ang berdeng binata. Habang nasa daan, lalong lumalakas ang aura ng apoy. Apoy na umaasa sa lakas ng hangin. Gamit ang pangalawang antas ng Void Interpretation Stage Cultivation at unang antas ng Intermediate Wind Concept para himukin ang Initial Stage Fire Concept at pinagsama sa Grade 4 Spirit Weapon Cedar, nagbigay ito ng lakas ng mahigit 70 sinaunang may sungay na dragon kay Sherman. Om! Ang hugis gasuklay na pulso na nagbuga ng mga hibla ng nakakapasong aura ay nagwasak sa binata na nakasuot ng berde sa dalawang bahagi bago niya nasabi ang salitang pagkatalo. Klang! Klang! Klang!
Kasunod nito, umalangaw-ngaw ang isang alon ng mga sumasabog na tunog ng pagsabog sa tainga, at maraming pulso na hugis gasuklay na naglalabas ng nakakapasong aura ay tila nakabuo ng isang siksik, material, at napakalaking lambat na bumabalot sa bangkay ng binata na nakasuot ng berdeng binata sa dalawa. Sa sumunod na sandali, tanging ang dugo ng ulan na tumatakip sa langit ang natitira, at pagkaraang bumagsak ang dugo ng ulan, ang bangkay ng binata na nakasuot ng berdeng damit ay naglaho ng walang bakas. His. Isang alon ng hingal ang umalangaw-ngaw sa kalangitan sa itaas ng arena ng labanan, at maraming tao ang nagpakita ng takot na mga tingin habang nakatingin kay Sherman. Ang ilang mga babaeng martial artist ay kinilabutan pa hanggang sa namutla ang kanilang mga mukha. Kailan pa sila nakakita ng ganitong madugong eksena? Ang may-ari ng number 50 token ay namatay ng hindi makatarungan. Oo, sinadya na niyang aminin ang pagkatalo. Sa bandang huli, hindi pa niya binibitawan ang salitang pagkatalo bago siya pinatay. Ngunit si Sherman ay talagang pangalawang antas lamang ng Void Interpretation stage na martial artist. Bukod dito, sa mga konsepto na naintindihan niya, tila ang kanyang wind concept lang ang unang antas na Void Interpretation concept, samantalang, ang kanyang fire concept ay isa lamang Void Initiation concept. Wala man lang siyang grade 3 spirit weapon. Paano siya naging pangalawa sa pagtawid sa illusory creep? Sa parehong oras na maraming tao ang bumaantong hininga ng may damdamin tungkol sa kung gaano kawalang katarungan ang may-ari ng number 50 token ay namatay, nagsimula silang magtanong sa lakas ni Sherman. Sa ganang kanila, ayon sa loika, sa ordinaryong lakas at kakayahan na ipinahayag ni Sherman kanina, malamang na hindi niya makuha ang isa sa nangungunang 20 token. Ngunit nakuha ni Sherman ang number 2 token. Kung talagang taglay niya ang ganitong antas ng lakas, imposibleng makuha niya ang number 2 token. Ang mga mata ni Raven, ang ikasyam na prinsipe ng dinastiyang Dustland na nakakuha ng number 3 token ay kumislap, at hindi niya namamalayan na naramdaman niyang tiyak na nagpigil si Sherman nang umatake kanina. Bukod dito, labis na nagpigil si Sherman. Marahil ay gumamit siya ng isang uri ng shortcut. Kung tutuusin, miyembro siya ng Dark Cloud Dynasty, at ang Dark Cloud Dynasty ay may 3 tao na nakakuha ng top 10 number token. Ang may-ari ng numero 4 na token, ang Fulton ng dinastiyang Dustland ay nakatayo malapit sa Raven, at siya ay umungol ng may pang-aalipuste nang marinig niya ang pag-ungol ni Raven. Sa ilang sandali, parami ang nagtatanong kung ang number 2 token na nakuha ni Sherman ay nakuha sa pamamagitan ng hindi regular na paraan. Alam ko na. Imposibleng makuha ni na Alvin at Irish ng Dark Cloud Dynasty na 28 at 25 ayon sa pagkakasunod-sunod ang number 1 at number 7 token. Kaya lumalabas na ang Dark Cloud Dynasty ay nagtataglay ng hindi regular na paraan ng pagtawid sa illusory creep. Nakuha ni Sherman ang number 2 token sa ganitong kaunting lakas. Sa palagay ko ay hindi gaanong mas malakas sina Alvin at Irish. 813. To think na si Ted ng Darming Dynasty ay natatakot kay Alvin dahil nakuha ni Alvin ang number 1 token at hindi man lang nagkaroon ng lakas ng loob na pumasok sa arena. Malamang berde sa panghihinayang ang bituka niya ngayon, di ba? Kung hamanin ako ni Alvin, tiyak na tatanggapin ko ang hamon. Hindi lang gusto kong tanggapin ang hamon, gusto ko rin siyang talunin at agawin ang number 1 token na hawak niya. Maganda kung makukuha ko ang number 1 token. Maari kong hamanin ang sino mang gusto ko mamaya at sadyang pumili ng ripe persimmons, na kalabasa, at hindi magiging mahirap ang pagpasok sa top 10 ng martial competition. Sa sandaling ito, maraming mga kabataang henyo ang nag-aasam na hinahamon sila nina Alvin at Irish. Sa kanilang pag-aalala, ang number 1 token na nasa pag-aari ni Alvin at ang number 7 token na nasa pag-aari ni Irish ay hindi nakuha sa pamamagitan ng pag-asa sa tunay na lakas, at sa halip ay nakuha sila sa pamamagitan ng hindi regular na paraan. Siyempre, mayroon ding ilang mga tao na nakakakilala kina Alvin at Sherman, at alam nila na sina Alvin at Sherman ay talagang hindi umasa sa hindi regular na paraan upang makuha ang mga token ng numero na kanilang hawak.
Pagkatapos Sherman, ang may-ari ng number 2 token, ay umalis sa arena, ang may-ari ng number 3 token, si Raven, ay pumasok sa arena. Dahil taglay niya ang awtoridad ng number 3 token, natural na gagamitin ito ni Raven, at direktang pinili niya ang may-ari ng number 49 token. Inamin ng kanyang kalaban ang pagkatalo. Pagkatapos nito, ang may-ari ng number 4 token, si Fulton, ay pumasok sa arena, at inamin din ng kanyang kalaban ang pagkatalo. Ang may-ari ng number 5 token, si Timus, at ang may-ari ng number 6 token, si Lorcan, ay sunod-sunod na umakyat sa arena, at ang kanilang mga kalaban ay walang lakas ng loob na labanan din sila. Kasunod nito, turn na ng may-ari ng number 7 token, si Irish. Lumipad palabas si Irish at pinili ang nagmamay-ari ng number 45 token, isang matangkad at matipunong binata na halos nasa katanghaliang gulang at may gusot na buhok na nakasabit ng maluwag sa kanyang mga balikat. Ang binata ay buong 2 metro ang taas, at para siyang titan kapag nakatayo sa harap ni Irish. Little girl, hindi naman masama ang itsura mo. Pero sa kasamaang palad, nakuha mo ang number 7 token na hawak mo sa pamamagitan ng irregular na paraan, kaya tiyak na hindi ka magiging katapat ko. Ibigay mo ang number 7 token at aminin mo ang pagkatalo. Ang binata na parang titan ay nagsalita sa malalim na boses. Kung hindi, huwag mo akong pilitin na walang awa na sirain ang isang bulaklak. Haha! Malaking lalaki, kailangan mong maging banayad. Siya ay 25 taong gulang pa lamang na batang babae. May hindi napigil ang tumawa. For a time, maraming tao ang tumawa kasama nila. Nadama ng lahat ng mga taong ito na si Irish ay walang gaanong lakas. Kung gusto mo ng number 7 token, kunin mo na. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Irish nang harapin ang pagmamataas ng binata, at nakatayo siya roon sa himpapawid habang ang kanyang mga pulang damit ay lumilipad ng walang hangin, na naging dahilan upang siya ay tila naging isang bola ng nagliliyab na apoy. Young girl, hindi ka talaga matino. Dahil ganito, then let me proper teach you a lesson about how to act. Napuno ng masamang ngiti ang mga sulok ng bibig ng binata. Sa sumunod na sandali, sumikat ang matangkad at matipunong figure, at tila mabigat ngunit hindi man lang nakaapekto sa bilis niya. Kasabay ng pag-flash niya patungo kay Irish, isang napakalaking spike club ang lumitaw sa mga kamay ng binata, at ito ay kumikislap gamit ang origin energy bago naging isang bola ng material na apoy. Halos 60 sinaunang horned dragon silhouettes ang lumabas kasama niya. Kahit na minamaliit niya si Irish, hindi siya nang ahas na maging pabaya sa mga laban nitong martial competition ng 10 Dynasties, at ginamit niya ang kanyang buong lakas sa sandaling siya ay pumutok. World Suppressing Strength. Ang binata ay biglang umungal habang ang mga spike club na nasusunog sa nakapapasong apoy ay nagdadala ng lakas ng halos 60 sinaunang may sungay na dragon habang ito ay bumababa patungo sa ulo ni Irish. Kasabay ng pagmumura ng maraming kabataang henyo na naruroon sa binata na hindi marunong magpakita ng awa sa mga babae nang makita nila ang eksenang ito, hindi nila maiwasang ipikit ang kanilang mga mata dahil ayaw nilang makita ang eksena ng isang walang katulad na dilag na pinapatay. Ngunit mabilis nilang binuksan ang kanilang mga mata at isang taos-pusong ekspresyon ng pagkagulat ang bumungad sa kanilang mga mukha. Ang dahilan kung bakit sila nagmulat ng kanilang mga mata ay dahil sa matinis at kahabag-habag na sigaw ng binata. Nang imulat nila ang kanilang mga mata, nakita nila ang isang hindi malilimutang eksena, ang dalagang nakasuot ng pulang damit na nakatayo roon na parang engkanto ng apoy ay hindi gumagalaw kahit kaunti, samantalang ang binata na dumurog gamit ang kanyang grade 4 ay nag-spike ng pamalo na may balak na durugan ang pulang damit na dalaga ay sa halip ay sabog na lumilipad na parang palaso na umalis sa busog, at siya ay bumubuga ng dugo at bumubulusok. Sa sandaling ito, hindi lamang lumipad ang spike club sa kamay ng binata, maging ang kanyang gusot na buhok ay nasunog sa abo, at siya ay naging kalbo. Anong nangyari kanina? Ang mga batang henyo na pumikit dahil hindi nila matiis na makitang namamatay si Irish ay sunod-sunod na nakabawi sa kanilang pagkagulat, at lahat sila ay nagtanong ng sabay-sabay. Hindi nila akalain na ang dalagang ito na nasa edad 25 lang ay talagang matatalo ang binatang parang titan.
Gaano kakilay-kilabot? Siya ay nasugatan ng husto at pinasabog ang nagmamay-ari ng number 45 token na lumilipad sa isang hampas ng palad at hindi man lang gumamit ng spirit weapon. Ang kanyang lakas ay hindi bababa sa ikalawang antas ng Void Interpretation Stage. Bukod doon, ang apoy na kinokontrol niya ay mas material kaysa sa mga kontrolado ng may-ari ng number 45 token. Ito ay hindi bababa sa pangalawang antas ng Intermediate Fire Concept. 25 years old ba talaga siya? Ang lakas ni Irish ay gumuhit ng alon ng hiyawan sa eksena. Isang kabataang babae na 25 taong gulang lamang ang nagsiwalat ng ganoong kultibasyon at konsepto ay naging sanhi ng kanilang kahihiyan, at wala silang ibang hinangad kundi ang maghukay ng butas at magtago sa loob nito. Sa kasamaang palad, siya ay umatake lamang sa isang maikling sandali, at ang kababalaghan ng langit at lupa ay hindi man lang namuo bago nagkalat. Kahit na ang fenomeno ng langit at lupa ay hindi nag-condense, ngunit nakakasigurado ako na siya ay isang martial artist sa ikalawang antas ng Void Interpretation Stage o mas mataas. At saka, naintindihan niya ang isang Intermediate Fire Concept sa ikalawang antas o mas mataas. Ang isang babae ay nagtataglay ng gayong likas na talento at kakayahan, at ito ay sapat na upang maging sanhi ng kahihiyan ng hindi mabilang na mga lalaki. Ang kalangitan sa itaas ng buong arena ng labanan ay ganap na nagkakagulo dahil sa maikling pag-atake ni Irish. Anong mabigat na batang babae? Maging ang Vice Fort Master ng Skywolf Fort, si Carmelo, ay hindi napigil ang sumulyap pa kay Irish, at sa huli, ang kanyang mga mata ay natatakpan ng layuning pumatay. Kung ang isang henyong martial artist na nagtataglay ng ganoong langit na lumalaban sa likas na talento at kakayahang umunawa ay hindi makasali sa kanilang Skywolf Fort, mas gugustuhin niyang patayin ang martial artist kaysa hayaang mabuhay ang martial artist. Sa sandaling ang isang napakalaking pag-iral ay tumayo sa magkasalungat na bahagi ng Skywolf Fort, ang tao ay tiyak na magiging isang malaking kalamidad sa Skywolf Fort, at ito ay isang bagay na hindi niya gustong makita. Siyang, kung ang babaeng ito ay dumaan sa ikatlong round ng mga selection at umaban sa ikaapat na round ng mga selection. Dapat mo siyang patayin. Tumingin si Carmelo kay Sherman habang nagsasalita ito sa pamamagitan ng voice transmission. Oo, Master. Ang tingin ni Sherman na puno ng lamig ay bumaba kay Irish nang marinig niya ito, at ang hangarin ng pagpatay ay lumitaw sa kanyang mga mata. Gusto ni Carmelo na patayin ni Sherman si Irish. Nakakabigla ang kakayahan ni Alvin sa pagmamasid at madali niyang napansin ang layunin ng pagpatay na kumikislap sa kaibuturan ng mga tingin ni Carmelo nang tumingin siya kay Irish. Bukod dito, napansin niya ang pagsulyap ni Carmelo kay Sherman at ang reaksyon ni Sherman dito. Kaya nahulaan niya ang iniisip ni Carmelo. Hayaan mo akong tingnan kung ikaw, Sherman, ang pumatay kay Irish, o si Irish ang pumatay sa iyo, Sherman. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay gumulong sa isang malamig na ngiti, at mayroon siyang paraan upang harapin ito sa kanyang puso. Sa labanan sa pagitan ni Irish at ng binata na parang isang titan, ang binata ay nasugatan ng husto sa isang welga at hindi na nakapagpatuloy sa pakikipaglaban, kaya si Irish ay nanalo. Whoosh! Pagkaraan ng maikling sandali, bumalik si Irish sa tabi ni Alvin. Irish, kailan mo naintindihan ang ikaapat na antas ng Intermediate Fire Concept? Hindi maiwasang magtanong ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Marahil noong nasaksihan ng ibang mga tao ang pag-atake ni Irish, ang kababalaghan ng langit at lupa ay hindi nag-condense, kaya hindi nila partikular na nakumpirma ang paglilinang at konsepto ni Irish. Ngunit si Alvin na nagtataglay ng karanasan at alaala ng dalawang buhay ng Rebirth Martial Emperor ay may kakayahang makita sa isang sulyap na ang fire concept na ginawa ni Irish kanina ay halatang pang-apat na antas na Intermediate Fire Concept. Naging sanhi ito ng pagkabigla sa puso ni Alvin. Nasa illusory crypt din iyon. Pumasok ako sa maikling panahon ng biglaang insight sa panahon ng harang ng apoy, at naiintindihan ko na ang ikaapat na antas ng Intermediate Fire Concept noong nagising ako. Hindi nagulat si Irish na ang antas ng kanyang fire concept ay nakita ni Alvin.
Napakaraming himala at hindi kapani-paniwalang mga bagay kay Alvin, at matagal na siyang manhid dito. Sa paningin niya, itong Kuya Darfield niya ay kayang gawin ang hindi kaya ng iba. Tulad ng inaasahan sa Fire Spirit Body, talagang napaka-abnormal. Sa parehong oras na bahagyang natahimik si Alvin nang marinig niya ito, ang kanyang puso ay napuno ng pagkabigla. Alam niya na ang dahilan kung bakit kaya ni Irish na makatagpo sa Illusory Crypt ay ganap na dahil sa Fire Spirit Body, at kung ito ay ibang tao, lubos na imposible para sa tao na makakuha ng ganoong mga benepisyo. Samantala, ang natitirang 3 tao na nagtataglay ng isa sa nangungunang 10 mga token ng numero ay nagbigay ng hamon. Hindi man lang pumasok sa arena ang mga kalaban na kanilang hinamon bago umamin ng pagkatalo. Kasunod nito, ang may-ari ng number 11 token ang naglabas ng hamon. Ang taong ito ay nauna kay Lizardo, at siya ay isang binata na nakadamit tulad ng isang scholar. Ang may-ari ng number 41 token na hinamon niya ay nasugatan ng husto sa pagpasok niya sa arena at hindi na naituloy ang laban. Kasunod nito, si Lizardo, ang may-ari ng number 12 token ang pumasok sa arena, at ang kanyang mga kalaban ay nasugatan sa isang atake ng kanyang espada. Kung hindi dahil sa oras na pinapalitan niya ang talim ng kanyang espada sa katawan ng kanyang espada, siguradong patay na ang kanyang kalaban. Salamat sa pagpapakita ng awa. Ang kalaban ni Lizardo ay lubos na kumbinsido sa kanyang pagkatalo at hayagang umatras. Nagpatuloy ang ikatlong round ng mga selection. Hindi nagtagal, sina Sandro at Logan na, at pareho silang nagkamit ng tagumpay. Sa susunod na walang oras, natapos ang isang round, at 25 batang henyo ang naalis mula sa 50. Sila ay napatay, nasugatan, napilayan, o inamin na natalo. Pagkatapos ng round, wala sa mga nagmamay-ari ng nangungunang 10 token ang pinalitan, at sapat na upang ipahiwatig na ang kanilang mga lakas ay karaniwang tumutugma sa bilang na token na kanilang hawak. Ang natitirang 25 batang henyo ay patuloy na sumailalim sa ikalawang round ng hamon. Bilang may-ari ng number 1 token, si Alvin muli ang unang pumasok sa arena. Pagkatapos niyang makapasok sa arena, hinamon ni Alvin ang may-ari ng number 25 token, isang binata na may mabangis na anyo. Ang mga mata ng binata ay patuloy na kumikislap sa isang mabangis na liwanag, at tila lahat ay kanyang kaaway. Sa gitnang bahagi ng kalangitan sa itaas ng arena ng labanan, si Alvin at ang binatang ito na may mabangis na hitsura ay nakatayo sa paghaharap, at ang kapaligiran sa paligid ay tumahimik. Hindi nagtagal ang tahimik na kapaligiran at mabilis na napalitan ng maingay na ingay. Ang Irish na iyon ng Dark Cloud Dynasty ay napatunayan ang kanyang lakas sa isang tiyak na lawak. Ngunit iniisip ko kung si Alvin, na hindi pa lumalaban mula sa simula hanggang sa wakas, ay may kakayahang patunayan ang kanyang lakas. Kung matalo siya ng may-ari ng number 25 token, siya ang magiging pinakadakilang biro ng martial competition ng 10 Dynasties sa pagkakataong ito. He's about to make a move. I really can't wait. Inaasahan ng lahat ng taong naruroon ang laban ni Alvin. 814. Possessor of the number 1 token, pupunitin kita at papalitan agad. Ang binata na may mabangis na anyo ay inilabas ang kanyang dila upang dilaan ang kanyang tuyong labi, at ang kanyang malagim na mga mata ay nakatitig kay Alvin na parang isang natutulog na makamandag na ahas. Depende yan kung may kakayahan ka. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Alvin habang nagsasalita siya ng walang pakialam. Malinaw na nakita ni Alvin kung paano ang binata na may ganid na hitsura sa kanyang harapan, ang may-ari ng number 25 token ay nakipag-ugnayan sa may-ari ng number 26 command token kanina. Nais ng kanyang kalaban na humingi ng awa, ngunit pilit niyang sinakal ang lalamunan ng kanyang mga kalaban at hindi pinahintulutan ang kanyang kalaban na magbigay ng isang maliit na piraso ng tunog. Sa huli, ang may-ari ng number 26 token ay pinagpira-piraso niya gamit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang spirit weapon ay isang grade 4 na spirit weapon glove, at ito ay isinuot niya sa kanyang kanang kamay. Malalaman mo din agad.
Ang malagim na mga mata ng binata ay kumislap bago gumalaw ang kanyang anyo, at tila siya ay naging isang makamandag na ahas na kumilos upang umatake at mabangis na kumagat kay Alvin. Ang kanyang kamay na nakasuot ng guwantes ay biglang iniunat upang hawakan ang ulo ni Alvin, at ito ay natatakpan ng kumikislap na apoy na namuo at tila nag-transform sa isang nakabukang bibig ng makamandag na ahas. Sa kalangitan, halos 70 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ang lumiwanag kasama niya patungo kay Alvin, at ipinakita nito ang kanyang nakakagulat na lakas. Pangalawang antas ng Void Interpretation Stage. Unang antas ng Intermediate Wind Concept. Grade 4 Spirit Weapon. Masasabing ginamit ng binata ang lahat ng kanyang kakayahan at umatake sa isang killer move na may intensyon na patayin si Alvin kaagad. Gusto mo ba akong patayin? Ang mga mata ni Alvin ay napuno ng layuning pumatay habang ang kanyang figure ay gumagalaw ng hindi nagmamadaling salubungin ang pag-atake ng binata. Sa mga mata ng mga manunood, parang binigay ni Alvin ang kanyang buhay. Sa sandaling inakala ng ilang mga tao na ang mga aksyon ni Alvin ay mga aksyon na nanliligaw sa kamatayan, isang espada ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa kamay ni Alvin, isang Grade 3 Spirit Sword. 9 Dragons Radiant Flash. Ang espada sa kamay ni Alvin ay nanginginig habang ang kanyang origin energy na sinamahan ng second level intermediate wind concept ay naging Asher Gale na pumulupot sa kanyang espada at biglang sumipol palabas. Swoosh! 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 Dalawang material na Divine Dragon at isa pa na hindi pa ganap na nag-condense sa anyo ang sumipol, at matagumpay nilang nakuha ang mga tingin ng lahat sa sandaling lumitaw sila. Ang mga dragon ay mga banal na hayop ng alamat, at walang nakakita ng isa sa kanilang sariling dalawang mata. Siyempre, may iba't ibang dragon totem at bordado na mga painting na ipinasa mula noong sinaunang panahon, tulad ng Golden Five-Clawed Divine Dragons na nakaberde sa mga dragon robe na isinusuot ng mga emperador ng iba't ibang dinastiya. Gayunpaman, napakabihirang-bihira ng mga parang buhay na Divine Dragon na nakondensed sa anyo mula sa origin energy. Swish! 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 Nangangatensyon ng karamihan sa mga tao ay nasa 3 Divine Dragon, isang matinding kidlat ang biglang lumabas mula sa bawat mata ng 2 Divine Dragon na ganap na namuo. 4 na matinding kidlat ang hamarang sa binata sa sobrang bilis na nakakamangha. Swoosh! Ang unang matinding kidlat ay madaling tumago sa kamay ng binata na humawak kay Alvin na parang bibig ng makamandag na ahas, at tumagos ito sa Grade 4 na glove para mag-iwan ng madugong butas. Dugo ang nagwisik sa langit. Fu! 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 Sa gitna ng 3 pang matinding kidlat ay tumagos ang isa sa mga kilay ng binata, ang isa pa ay tumagos sa lalamunan ng binata, at ang huling kidlat ay tumagos sa puso ng binata. Hindi sa banggitin ang pagbuga ng isang matinis na sigaw, ang binata ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na maglabas ng isang muffled na daing bago siya nawala ng mga palatandaan ng buhay at ganap na pinalipad ng momentum. Ipoipo. Gumalaw ang figure ni Alvin upang harangin ang bangkay na sumusugod pa rin sa kanya, at pagkatapos ay sumipa siya upang sipain ang bangkay na lumilipad at bumulusok sa arena ng labanan sa isang kalabog. Sa kalangitan, ang 81 sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon ay namuo mula sa enerhiya ng kalangitan at ang lupa ay unti-unting nagkalat kasabay ng pagtanggal ni Alvin ng kanyang espada. Ikalawang antas ng Void Interpretation Stage. Ikalawang antas Intermediate Wind Concept. Kahit na ang martial skill na ginawa nitong si Alvin ay hindi masama, ngunit ang kanyang lakas ay tila walang kwalifikasyon para magkaroon ng number 1 token, tama ba? Matapos nilang masaksihan ang lakas ni Alvin, maraming tao ang hindi napigil ang magsalita ng may pagtatanong, at kinwestiyon nila ang kwalifikasyon ni Alvin na magkaroon ng number 1 token. Mas maraming tao ang matatag na naniniwala na nakuha ni Alvin ang number 1 token sa pamamagitan ng hindi regular na paraan. Sa totoo lang, si Alvin ay talagang maituturing na gumamit ng hindi regular na paraan. Ang pag-asa sa habang buhay na halaga ng mga alaala sa Inscription of the Rebirth Martial Emperor at sa sarili niyang spiritual force para pansamantalang i-deactivate ang inscription formation sa illusory crypts, hindi ba ito irregular na paraan?
Siyempre, hindi lamang sino man ang may kakayahang ito. Iniisip ko kung gaano kalakas si Alvin, pero siya lang. Ang may-ari ng number 4 na token, si Fulton, ay malamig na umungol habang nakatingin kay Alvin ng may panghahamak. Dahil nakuha niya ang number 1 token at siya ang unang tumawid sa illusory crypt, natural na may kakaiba sa kanya. Mukhang hindi siya nagpahayag ng ilang trump card. Ang may-ari ng number 3 token, si Raven, ay bumulong sa kanyang sarili. Pagkatapos ni Alvin, ang may-ari ng number 2 token, si Sherman, ay pumasok sa arena. Ang taong hinamon ni Sherman ay ang nagmamay-ari ng number 24 token, at kahit na malakas ang lakas ng kanyang kalaban, mas mababa pa rin ito sa kanya, dahilan upang ang kanyang kalaban ay agad na napatay sa pamamagitan ng talim ng hangin na kumislap mula sa kanyang sitar. Nagpatuloy ang mga hamon. Ang mga nagmamay-ari ng nangungunang 10 token ay nakakuha ng sunod-sunod na tagumpay sa lahat ng paraan. Sa lalong madaling panahon, muli na namang turn ng may-ari ng number 7 token, si Irish. Kung ito ay ayon sa utos na hinamon ng nakaraang 6 na tao ang kanilang mga kalaban, dapat niyang hamanin ang may-ari ng numerong 19 na token. Gayunpaman, ang may-ari ng number 19 token ay si Logan, at bilang paggalang sa Saber 5, hindi siya hinamon ni Irish at pinili ang may-ari ng number 18 token. Ang may-ari ng number 18 token ay nagkaroon ng cultivation sa ikalawang antas ng Void Interpretation Stage at naintindihan niya ang pangalawang level na Void Interpretation Concept, at siya ay masasabing isang kalaban na may matinding lakas. Sa sandaling inakala ng lahat na si Irish ay nasa isang deadlock sa kanyang kalaban, ang kanyang kalaban ay natalo ng labis ni Irish sa isang galaw. Sa pagkakataong ito, gumamit si Irish ng isang spirit weapon, isang grade 3 na spirit whip, at isang letigo lamang ang nakapinsala sa kanyang kalaban. Ang kababalaghan ng langit at lupa ay hindi pa man lang nagkakaroon ng anyo nang ito ay naghiwa-hiwalay, at ang eksaktong lakas ni Irish ay misteryo pa rin sa mga mata ng karamihan maliban kay Alvin. Siya ay 25 taong gulang lamang, ngunit nagtataglay ng isang paglilinang na tulad nito, talagang nakakagulat. Kung magagawa niyang ipagpatuloy ang pagpapanatili ng isang bilis na tulad nito. Kung gayon ay walang pag-aalinlangan na siya ay haantong sa Void Transformation Stage sa isa pang 10 taon. Maraming tao ang nagulat sa lakas ni Irish, at hindi nila maiwasang mapabuntong hininga sa emosyon. Si Irish ang naging dahilan upang magkaroon sila ng ganap na bagong pag-unawa sa mga babaeng martial artist. Irish. Ang may-ari ng number 9 token, ang isa pang babae na nakakuha ng isa sa nangungunang 10 token, si Demi ng Dustland Dynasty ay tumingin kay Irish na may komplikadong ekspresyon. Hindi pa siya nakakatuntong sa Void Initiation Stage noong siya ay kasing edad ni Irish. Kahit na ayaw niyang aminin ito, alam niya na ang likas na talento at kakayahang umunawa ni Irish ay talagang mas malakas kaysa sa kanya. Pero buo ang tiwala kung matatalo siya kung lalabanan ko siya ngayon. Si Demi ay napuno ng kumpiyansa. Irish, dapat ay tinuruan mo ako ng leksyon ng batang iyon. Pagkatapos bumalik ni Irish, nagsalita si Saber 5 at tila labis na nagsisisi na hindi pinili ni Irish na hamanin si Logan. Pagkatapos ng Irish, ito ang may-ari ng number 8 token, ang Norten ng Darcho Dynasty. Ang taong pinili ni Norten na hamanin ay ang mismong may-ari ng number 19 token, si Logan. Si Logan ay disipulo ng Vice Master ng House of Sabers, at naabot na niya ang threshold ng Saber Unity, ngunit dahil sa agwat sa kanilang cultivation at concept, natalo pa rin siya kay Norten. Dahil sa takot kay Saber 5 na nakatayo sa likod ni Logan, hindi walang awa na umatake si Norten. Pagkabalik ni Logan, tumayo siya sa gilid ng Saber 5 na may malungkot na ekspresyon. Master, I'm sorry. Binitawan na kita at hindi man lang nakapasok sa top 10. Malamig na ungol ni Saber 5. Kapag bumalik na tayo sa sekta sa pagkataong ito, gagamitin ko ang paraan ng House of Sabers para magalit ka ng maayos. Nang matapos siyang magsalita, isang maliit na ngiti ng masamang ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Saber 5, at naging dahilan para hindi mapigilan ni Logan kundi manginig. Whoosh!
Pagkatapos ni Norton, ang may-ari ng number 9 token, si Demi, ang pumasok sa arena, at hinamon ni Demi ang may-ari ng number 17 token at nakakuha ng tagumpay. Kasunod nito, ang may-ari ng number 10 token, si Luigi, ay hinamon ang may-ari ng number 16 token at nakakuha ng tagumpay. Ang may-ari ng number 11 token, ang binata na nakadamit bilang scholar ay hinamon ang may-ari ng number 15 token, si Sandro. Si Kuya Zhang ay nakatagpo ng isang malakas na kalaban. Kumikislap ang mga mata ni Alvin habang siya ay bumubulong. Tulad ng sinabi ni Alvin, si Sandro at ang nagtataglay ng number 11 token ay pinagtugma sa lakas sa loob ng ilang oras sa kanilang labanan, at ito ay dahil sa grade 3 wine gourd na personal na pinino ni Alvin para kay Sandro. Ang binata na nakadamit bilang isang scholar ay nagtataglay ng nakakagulat na lakas. Sa huli, halos hindi natalo ni Sandro ang kanyang kalaban at pinalitan ang kanyang kalaban para makuha ang number 11 token. Kuya Zhang, ang ganda. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin at nagsimula siyang ngumiti. Sa susunod na walang oras, turn na ni Lizardo bilang may-ari ng number 12 token, at hinamon niya ang may-ari ng number 14 token. Si Lizardo ay tumama ng kabuoang 3 beses at madaling nakakuha ng tagumpay. Nakakuha ng bayang may-ari ng number 13 token. Ano ang susunod? Samantala, 13 na tao na lang ang natitira sa ikatlong round ng mga selection, at maraming tao ang hindi maiwasang magtaas ng ulo para tingnan ang dalawang Vice Fort Masters ng Skywolf Fort. Ngayon, malapit na nating isakatuparan ang huling segment ng ikatlong round. Ang segment na ito ay magiging isa kung saan ang mga nagtataglay ng numero 11, 12, at 13 na mga token ay magkakasunod na maglalabas ng hamon upang hamonin ang mga nagtataglay ng nangungunang 10 mga token. Kapag nakakuha ang isang tao ng tagumpay, mapapalitan ng tao ang kanyang kalaban at makuha ang numero ng token ng kanyang mga kalaban para makapasok sa top 10 ng martial competition ng 10 dynasties na hawak ng ating Skywolf Fort. Malinaw na nagsalita si Carmelo. Agad na nagliwanag ang mga tingin ni Sandro, Lizardo, at ang isa pang may-ari ng number 13 token. Una, pagkakataon na para sa may-ari ng number 11 token, si Sandro, na maglabas ng hamon. Isang pagkakataon lang ang mayroon siya, at kung hindi siya magtagumpay, mawawala sa kanya ang lahat ng kapalaran sa top 10 ng martial competition ng 10 dynasties. Dumaan ang tingin ni Sandro kay Alvin at sa iba pa, at sa huli, pinili niya ang may-ari ng number 7 token, si Irish. Sa mga may-ari ng nangungunang 10 token, maging ang may-ari ng number 10 token, si Luigi, ay isang pag-iral sa ikatlong antas ng Void Interpretation Stage. Tanging sina Alvin, Sherman, at Irish ang umiiral sa ikalawang antas ng Void Interpretation Stage. Alam ni Sandro na hindi siya katugma nina Alvin at Sherman, kaya pinili niya si Irish. Si Kuya Sandro ay may kaunti pa kaysa sa maaari niyang nguya sa pagkakataong ito. Si Alvin, na alam ang tunay na lakas ni Irish, ay hindi maiwasang mapangiti. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.